Sa burol, dumating ang lalaking ito upang magbigay pugay sa boss, at dose-dose ng mga miyembro ng gang ang yumuko bilang paggalang, maliban sa isang tao na patuloy na bumubulong habang nilalaro ang tsinelas sa kanyang paa. Anong ginagawa mo? Yumuko ka na, nakakita ka na ba ng prosecutor na nagbibigay pugay sa inyo? Habang naguguluhan pa si Dungu, mayabang na umupo si Taisu sa mesa. Galit na galit si Dungu, sinadya niyang kiskisin ang kanyang ilong gamit ang daliri, at inilagay ito sa mangkok ng sabaw na ibinigay kay Taisu, ngunit hindi inaasahan. Ininom ito ni Taisu nang walang pagbabago sa mukha, pagkatapos ay inilagay ang isang flyer sa mesa. Ang eksenang ito ay ikinagulat ng lahat. Ang gwapong batang prosecutor na ito ay ang pinakamahusay sa Seoul Prosecutor's Office. Sa trabaho, si Dungu ay parang kulog at hangin, desidido, ngunit sa buhay, siya ay isang asawa at ama na nagmamahal sa kanyang pamilya ng higit sa lahat. Dahil ayaw ng kanyang asawa, tinanggihan ni Dungu ang isang mataas na sahod na alok mula sa isang malaking korporasyon. Ngayong gabi ay kaarawan ng kanyang anak na babae, at bihirang umuwi si Dungu sa oras mula sa trabaho upang bumili ng cake at regalo para sa kanyang anak. Sa gabi, nilagyan ng asawa niya ng band-aid ang sugat sa ilalim ng kanyang takong, at pumayag na gisingin siya kinaumagahan. Natulog si Dungu ng payapa sa mainit na boses ng kanyang asawa, ngunit kinabukasan, nagising si Dungu at nakita ang kanyang sarili sa bilangguan. Pagkatapos ay tiningnan niya muli at wala sa tabi niya ang kanyang asawa at anak. Sinabi ng kanyang kaibigan kay Dungu na siya mismo ang pumatay sa kanyang asawa at anak. Hindi makapaniwala si Dungu, naging mainipin si Minho, binigyan si Dungu ng salamin upang paalalahanan siya. Halos 4 na buwan na pala siyang nakakulong, at nahatulan pa ng kamatayan, nakita si Dungu na parang nawawala ng pag-asa. Pinahiram ng warden si Dungu ng telepono, tinawagan ni Dungu ang bahay, ngunit lahat ng tawag ay blanko. Pinayuhan ng warden si Dungu na harapin ang katotohanan, ngunit si Dungu ay sumigaw at pinagtanungan ang kinaroroonan ng kanyang asawa at anak. Sa huli, dahil sa gulo, siya ay ikinulong sa isang silid, sa madilim na selda, hindi maintindihan ni Dungu. Kagabi lang ay payapa pa siyang nagdiriwang ng kaarawan ng kanyang anak sa bahay, pagkatapos ay nagising na lang siya na naging kriminal. Naalala ni Dungu ang kanyang asawa na naglagay ng band-aid sa kanyang paa, tiningnan niya muli, at ang sugat sa kanyang paa ay naghilom na. Talagang matagal na ang nakalipas, hindi pa rin makapaniwala si Dungu, wala siyang anumang alaala sa mga pangyayari sa panahong ito. Sa katunayan, tulad ng sinabi ng warden, 4 na buwan na ang lumipas mula nang ipadala si Dungu ng prosecutor upang makulong. Ang pinagmulan nito ay nagsimula sa kambal na magkapatid. 4 na buwan na ang nakalipas, isang babaeng bayaran sa nightclub ang malubhang nasugatan. Ang lugar kung saan nasugatan ang babae ay sa villa ni Vice President Minho ng Chamyong Group. Sa panahon ng investigasyon, natagpuan ni Dungu ang golf club na ginamit upang saktan ang babae sa lawa sa villa. Ang mga ebidensya ay sapat na, si Dungu ay may dalang warrant of arrest para arestuhin si Minho. Ngunit hindi niya alam kung saan nagpunta si Minho, tanging ang kanyang kambal na kapatid na kamukha niya ay nasa kumpanya. Hindi tulad ni Minho, ang kapatid na kumakatawan sa ama ay isang kilalang negosyante. Nang makita ang prosecutor na may dalang warrant of arrest, inutusan ng kapatid na kumakatawan sa ama ang kanyang mga tauhan na tulungan ang investigasyon. Samantala, lihim siyang naghanap sa kanyang kapatid na si Minho, nais siyang hikayatin na sumuko. Ngunit hindi nakinig si Minho, at sa halip ay inisip na sinasadya siya ng kanyang kapatid. Sa loob ng ilang taon, pinalaki si Minho ng kanyang ama ng maluwag, habang ang kanyang kapatid ay pinahahalagahan at minamahal ng kanilang ama ng labis. Ang magkapatid ay magkamukha ngunit magkaiba ang kapalaran. Sa ngayon, ang kapatid na kumakatawan sa ama ay labis na walang magawa. Ilang taon nang nililinis ng kapatid niya ang mga kalokohan niya. Ngunit kung patungkol sa pagpatay ng tao, hindi niya talaga kayang itago ito. Tinitigan ni Minho ang kanyang kapatid sa salamin at bigla siyang umisi ng malamig. Pagkatapos ay kinuha niya ang klorera at pinukpok sa kanyang kapatid, at habang sugatan ang kanyang kapatid ay kinuha niya ang lahat ng personal na gamit nito. Sa huli ay itinulak niya ang kanyang sariling kapatid mula sa balkonahe ng hotel. Pagkatapos niyang patayin ang kanyang kapatid, inayos ni Minho ang kanyang buhok upang maging katulad ng sa kanyang kapatid, isinuot ang salamin at singsing ng kanyang kapatid at nag-iwan ng sulat sa silid. Sa huli ay maingat siyang sumakay sa sasakyan ng driver at nagtungo sa gusali kung saan nakatira ang kanyang kapatid. Sa buong biyahe ay walang nakatuklas sa pagkakakilanlan ni Minho. Sa pamamagitan ng sulat na iniabot ng receptionist, nalaman ni Minho ang numero ng bahay ng kanyang kapatid. Sa huli ay direkta niyang pinindot ang doorbell. Ang nagbukas ng pinto ay si Yeonhee, asawa ng kanyang kapatid, ang hipag ni Minho. Ngunit sa isang tingin lang, nakilala ni Yeonhee na hindi ito ang kanyang asawa kundi ang kanyang bayaw. Sa harap ng kanyang hipag, hindi nagpanggap si Minho dahil alam niyang ang layunin ni Yeonhee sa pagpapakasal sa kanyang kapatid ay para makaganti. Pinayuhan ni Minho si Yeonhee na huwag gumawa ng gulo, bawat isa ay may sariling sikreto. Nang gabing iyon, lumabas ang balita tungkol sa pagtalon mula sa hotel ng isang eksperto. Dinala ang kanyang kapatid sa ospital. Kasalukuyang hindi pa alam ang kalagayan niya, ngunit dahil ang kwarto sa hotel ay nakarehistro sa pangalan ng kanyang kapatid. Nang matanggap ni Dungu ang balita, agad siyang tumakbo sa hotel, kung saan natagpuan niya ang liham ng pamamaalam sa mesa.
Ito ay isang testamento na natatakot si Minho sa parusa at sinubukang baguhin ang server, na tila nagpapatunay na walang ibang suspect sa pagtalon. Ngunit matapos imbestigahan, nalaman ni Dungu na walang alkohol sa katawan ni Minho. Gayunpaman, ayon sa staff ng hotel, nang maghatid sila ng pagkain kay Minho ay naamoy nila ang malakas na amoy ng alak sa kanya. Bukod pa rito, natuklasan ng kamera ng hotel na ang huling taong nakita ni Minho ay ang kanyang kapatid. Ang serye ng mga kahina-hinalang pangyayari ay nagpataas ng hinala ni Dungu tungkol sa kasong ito. Bumisita si Dungu kay Minho sa ospital, na malubhang nasugatan at komatos, at ipinakita ang liham ng pamamaalam sa kanyang kapatid. Pagharap sa prosecutor, napakamaingat ni Minho sa pagtatago ng kanyang pagkakakilanlan, at pilit na nagpapanggap. Dagdag pa, dahil napakasanay na niya sa kanyang kapatid, masasabing walang butas ang pagganap ni Minho. Sa sandaling iyon, nagkamalay ang kanyang kapatid, nauna si Dungu kay Minho, lumuhod sa tabi ng kama ng ospital, upang pakinggan ang kanyang kapatid na bumulong. Sa kasamaang palad, pagkatapos sabihin ang linyang ito, tuluyan ng tumigil ang paghinga ng kanyang kapatid. Nagalak si Minho ngunit nagkunwari siyang umiiyak sa tabi ng kama ng ospital. Nagulat si Dungu dahil ang huling sinabi ng kapatid ay ang pangalan ni Minho. Minho, ang lahat ng pahiwatig kasama ang huling testamento ng kanyang kapatid. Naniniwala si Dungu na may dahilan siyang pagdudahan ang pagkakakilanlan ng kapatid ni Minho na nasa harap niya. Upang kumpirmahin, hiniling ni Dungu na isagawa ang autopsy kay Minho. Talagang sinubukan ni Minho na itago ang kanyang kapansanan. Sa sandaling ito, dumating ang ama ng dalawang magkapatid, ang presidente ng Chamyong Group. Kinakabahan si Minho na harapin ang kanyang ama, labis siyang nag-aalala na mabunyag ang kanyang pagpapanggap. Nagmamadali pa nga siyang humingi ng tulong sa kanyang ama. Ngunit hindi inaasahan, hindi nakilala ng ama ang kanyang sariling anak. Hayagan pa nga niyang sinabi na sana ay kalimutan na ng kanyang panganay ang nakababatang kapatid, at ituring na parang wala na ito. Ang saloobin ng ama ay nagpalamig sa puso ni Minho, ngunit nakahinga rin siya ng maluwag. Maging ang kanyang sariling ama ay hindi siya nakilala, tila sapat na ang pagbabalakayo na ito upang linlangin ang buong mundo. Tungkol naman sa bangkay ng taong nag-logout, pinakiusapan ni Dungu ang forensic examiner na magsagawa ng autopsy. Natuklasan ng forensic examiner na ang lahat ng zero daliri ng namatay ay nasira, kaya't hindi makakuha ng fingerprint. Naisip ni Minho, nang bumagsak ang kanyang kapatid, desperado itong kumapit sa bato gamit ang dalawang kamay. Ang pagkilos na ito ay nagdulot ng pinsala sa mga fingerprint. Balak ng forensic examiner na suriin ang EV, ngunit agad itong tinanggihan ni Dungu. Dapat malaman na ang EV ng magkaparehong kambal ay halos magkapareho. Nagbigay si Dungu ng kanyang pananaw, sapat na ang pagsusuri sa fingerprint ng kapatid na kumakatawan sa ama. Magkapatid sila na kambal, kaya kapag nakumpirma ang pagkakakilanlan ng isa sa kanila, makukumpirma na rin ang isa. Upang maiwasan ang pagdududa, walang nagawa si Minho kundi ibigay ang kanyang fingerprint. Magkakaroon ng resulta ng eksaminasyon bukas. Nang gabing iyon, nagalit si Minho. Kapag lumabas ang resulta, mabubunyag ang lahat ng pagpapanggap at kasalanan. Upang pagtakpan ang kanyang mga krimen, nag-isip si Minho sandali at tinawagan ang isang tao. Kinabukasan, agad na nagtungo si Dungu sa silid ng eksaminasyon. Ngunit ang resulta ay ikinadismaya niya. Ang forensic examination sa fingerprint na naiwan kahapon ay talagang sa kapatid ni Minho. Kung gayon, ang taong tumalon ay si Minho. Bagamat tila kumpleto ang ebidensya, nagduda pa rin si Dungu. May mga pagdududa rin ang forensic examiner. Natuklasan sa pagsusuri na ang tulay ng ilong ng namatay ay may bakas na matagal ng paggamit ng salamin. Ngunit kung titingnan ang pang-araw-araw na larawan ni Minho, tila hindi siya mahilig magsuot ng salamin. Nang gabing iyon, isang lalaki ang nakatanggap ng utos na saktan ang sasakyan ng forensic examiner. Sa pagbangga, namatay agad ang forensic examiner. Tinawagan ng lalaki si Minho upang ipaalam na tapos na ang misyon. Pagkatapos makumpleto ang pagpapalit ng pagkakakilanlan, lubusang ginampanan ni Minho ang papel ng kanyang kapatid. Mula simula hanggang matapos, walang sinumang nagduda sa kanya. Habang isinusulat ang ulat ng kaso, biglang may naisip si Dungu. Narinig niya na si Minho ay may phobia sa matutulis na bagay, at labis siyang natatakot sa matutulis na bagay. Ang kambal na kapatid ay walang ganitong kondisyon. Upang matukoy ang tunay na pagkakakilanlan ni Minho, dumating si Dungu sa burol. Sadyang dinala niya ang isang pinutol na sulok ng ulat sa kapatid ni Minho upang ipakita. Gaya ng inaasahan, nang makita ang matulis na papel, pilit na itinago ni Minho ang tensyon sa kanyang kalooban. At ang reaksyon na ito ay napansin ni Dungu. Bagamat na-cremate na ang labi ng kanyang kapatid, medyo natatakot pa rin si Minho kay Dungu na hindi sumusuko. Nagsimula siyang mag-isip ng paraan upang mapuksa si Dungu. Di nagtagal, binaliwala ni Dungu ang utos ng kanyang superior at binalak na arestuhin si Minho. Naniniwala siya na ginamit ng National Forensic Service ang ilang paraan upang itago ang katotohanan sa likod ng mga fingerprint. Sa araw ng pag-aresto, sinusuri ni Minho ang construction site na ikinagulat ni Dungu. Sa gitna ng kaguluhan, inilagay ni Minho ang kanyang mga kamay sa mainit na poste ng bakal na nagdulot ng pagkasunog sa kanyang mga daliri at permanenteng nasira ang kanyang mga fingerprint. Humahagikik si Minho sa harap ng taga-usig, mayabang na sinasabi kay Dungu na hinding-hindi niya siya mahuhuli.
Ako nga si Minho, patunayan mo kung kaya mo. Sa harap ng baliw na kriminal, hindi susuko si Dong-woo. Lihim na ni-record ni Dong-woo ang pag-amin ni Minho sa kanyang pagkakakilanlan. Sa pagsusuri lamang ng boses, kahit kambal pa ay magkakaroon ng pagkakaiba. Di nagtagal, nagplano si Dong-woo ng press conference upang ibunyag ang katotohanan ng mga krimen ni Minho. Ngunit sa mismong araw na iyon, sumabog ang balita na pinatay ni Dong-woo ang kanyang asawa at anak. Sa sandaling ito, sa isip ni Dong-woo sa bilangguan, tanging ang mga alaala ng kaarawan ng kanyang anak na babae ang nananatili. Ngunit anuman ang gawin niya, hindi niya matandaan kung ano ang nangyari pagkatapos. Isang araw, dumating ang isang abogado sa bilangguan. Sinabi ng abogado kay Dong-woo na pirmahan ang pag-amin ng pagkakasala na sinasabing napag-usapan na nila ito noon ni Minho. Si Minho ay 15 taon ng matalik na kaibigan ni Dong-woo at isa ring taga-usig. Matapos mangyari ang insidente kay Dong-woo, madalas na bumibisita si Dong-woo sa isang psychiatrist na gustong malaman ang sanhi ng amnesia ng kanyang kaibigan. Ipinaliwanag ng doktor na ang amnesia ni Dong-woo ay maaaring dulot ng isang traumatic na reaksyon. Marahil ay dahil matapos ang kaarawan ng kanyang anak na babae, ay nangyari na hindi niya matanggap ang matinding trauma. Bukod pa rito, sinabi rin ng doktor na ang magagandang alaala ni Dong-woo tungkol sa kaarawan ng kanyang anak na babae ay maaaring katang-isip lamang. Iminungkahi ng doktor kay John Hyuk-si na agad na hikayatin si Dong-woo na harapin ang katotohanan. Kung hindi, ulitin ang proseso ng pagkawala ng memorya at sa huli ay tuluyan siyang guguho. Mula kay John Hyuk-si, nalaman ni Dong-woo ang buong kwento. 4 na buwan na ang nakakaraan sa kaarawan ng anak na babae ni Dong-woo, napabalitang pinaghihinalaan niya ang kanyang asawa na nagtataksil. Sa isang sandali ng galit, sinaktan ni Dong-woo ang kanyang asawa at anak, kahit na ang kanyang matalik na kaibigan ang nagsabi ng katotohanan. Hindi pa rin makapaniwala si Dong-woo, kahit na pinatay niya ang kanyang minamahal na asawa at anak, hindi siya mabubuhay ng mag-isa. Nanatili si John Hyuk-si na tahimik, maaari lamang niyang ibigay kay Dong-woo ang mga dokumento na may kaugnayan sa kaso. Upang malaman ang katotohanan, desidido si Dong-woo na magpakatatag. Sa araw, nagsimula si Dong-woo na makasama ang kanyang mga kasama sa bilangguan at mag-ehersisyo sa ilalim ng araw. Ngunit sa gabi, pagkatapos ng inspeksyon ng mga gwardiya, lihim na binabasa ni Dong-woo ang mga dokumento. Siyempre, hindi alam ni Dong-woo sa sandaling ito na nakikipag-ugnayan ang warden at nag-uulat ng sitwasyon kay Minho. Wala pa ring hinala si Dong-woo. Naglabas ng tusong ngiti si Minho sa kabilang linya ng telepono. Habang nasa bilangguan si Dong-woo, parang isda sa tubig si Minho, tulad ng kanyang inaasahan. Si Yeon-hee ang tanging nakakaalam ng kanyang pagkakakilanlan at hindi niya ibinunyag ang sikretong ito. Sa harap ng ibang tao, tinawag ni Minho at ng babae ang isa't isa bilang mag-asawa at ang pamangkin ay tinawag na anak. Nagpapakasasa si Minho sa buhay habang nagdurusa si Dong-woo sa bilangguan. Matapos basahin ang mga dokumento, maingat na sinuri ni Dong-woo ang mga pangyayari sa kaso. Ngunit ipinapakita ng mga dokumento na, sa gabi ng kaarawan ng kanyang anak na babae, ang sitwasyon sa bahay ay hindi kasing init tulad ng sa alaala ni Dong-woo. Sa kabaliktaran, ng gabing iyon ay natuklasan ni Dong-woo ang pagtataksil ng kanyang asawa at pinatay ito sa gitna ng pagtatalo. Pagkatapos, sa isang biglaang pagkilos, pinatay rin niya ang kanyang anak na babae. Sa huli, inilagay niya ang bangkay ng kanyang anak na babae sa isang maleta at itinapon ito. Bagamat napakalinaw ng pagkakasulat sa mga dokumento, ayaw pa rin maniwala ni Dong-woo kung paano niya nagawang patayin ang kanyang pinakamamahal na asawa at anak. Bago pa man iyon, sinaktan niya ang abogadong itinalaga ng korte kay Dong-woo. Hindi kinaya ng abogado kaya nagpa siyang magbitiw. Mula noon, wala nang abogadong gustong humawak sa kaso ni Dong-woo. Hanggang sa lumitaw ang isang babaeng abogado na nagngangalang Yeon-hee. Si Yeon-hee ay bata at puno ng sigasig upang ipaglaban ang katarungan para sa kanyang kliyente. Mag-imbita siya ng mahigit 10 testigo sa korte. Ang paglilitis na inaasahang matapos sa loob ng 1 oras ay umabot ng 5 oras. Siya ang abogadong nagbigay ng pinakamaraming problema sa hukom. Marahil ay hindi niya alam ang takot. Tinanggap niya ang kasong ito at naging tagapagtanggol ni Dong-woo. Sa katunayan, bilang isang abogado, si Yeon-hee at ang prosecutor na si Dong-woo ay maraming beses nang nagtalo sa korte. Bagamat si Dong-woo ang laging nananalo, hindi kailanman sumuko si Yeon-hee. Hawak ang paniniwalang hindi niya palalampasin ang anumang kaso ng kawalang katarungan. Determinado si Yeon-hee na ipagtanggol si Dong-woo hanggang sa huli upang malaman ang katotohanan. Nakipag-ugnayan si Yeon-hee sa pulis na nangasiwa sa kasong ito noon. Naalala ng pulis. Pagkatapos ng insidente, patuloy na bumubulong si Dong-woo ng isang pangungusap. Napatay ko na si Jisoo. Si Jisoo ay ang pangalan ng asawa ni Dong-woo. Bagamat hindi nahanap ang lalaking nakikiapid sa asawa, naniniwala ang pulisya na ang kasong ito ay may matibay na ebidensya. Kung hindi sana mabilis na naglabas ng hatol ang korte. Humingi si Yeon-hee ng video ng pinangyarihan ng krimen mula sa kanyang kaibigang prosecutor. Matapos panoorin ng detalyado ang video, may napansin si Yeon-hee na kahina-hinala. Kaya, pinuntahan niya si Tae-soo, ang prosecutor na nagdemanda kay Dong-woo. Sa unang araw ng paghatol, ang taong nagmungkahi sa korte na i-dismiss si Dong-woo ay si John Hyuk. Tungkol dito, sinabi lamang ni John Hyuk na siya ay isang taga-usig kaya dapat siyang maging patas. Ngunit pinapaalalahanan ni Yeon-hee si John Hyuk.
Sa video sa pinangyarihan ng krimen, ginamit ng suspect ang kanyang kanang kamay ngunit si Dong-woo ay kaliwete. Alam ni Yeon-hee na naghanap si Jun-hyuk ng ibang tao upang kumuha ng ebidensya sa pinangyarihan ng krimen para kay Dong-woo. Ipinaliwanag ito ni Jun-hyuk ng napakasimple. Dahil nagkaroon ng amnesia si Dong-woo, hindi niya makukuha ang ebidensya sa pinangyarihan ng krimen. Ngunit ang kasong ito ay may sapat na ebidensya. Ganoon lang ang kanyang magagawa. Matapos kumpirmahin ang kahina-hinalang punto ng kaso, sa unang pagkakataon ay pinuntahan ni Yeon-hee si Dong-woo sa bilangguan. Ilang araw pagkatapos ay ang pagdinig sa apela. Sinabi ni Yeon-hee ang tungkol sa pagpapalsipika ng ebidensya sa pinangyarihan ng krimen. Nais niyang pirmahan ni Dong-woo ang papeles para maging abogado niya. Sa kasalukuyan, siya lamang ang makakatulong kay Dong-woo ng buong lakas. Agad na tinanggihan ni Dong-woo ang mabuting intensyon ni Yeon-hee. Ang tanging nais niya ngayon ay mabawi ang kanyang nawawalang alaala. Hindi ito magagawa ni Yeon-hee. Anong mababago kung tatanggihan niya? Sa kabilang banda, patuloy pa rin ginagampanan ni Min-ho ang papel ng kanyang kapatid. Ayaw niyang magkaroon ng butas, kaya nagtayo si Min-ho ng isang sikretong silid sa kanyang opisina. Dito niya tinatago ang mga personal na file ng mga taong kakilala ng kanyang kapatid. Sa bawat pagkakataon bago makipagkita sa mga estranghero, lubusang kabisado ni Min-ho ang impormasyon sa mga dokumento. Ngunit kasabay nito, tahimik ding lumalapit ang panganib. Isang araw, nakatanggap si Min-ho ng isang anonymous na dokumento. Naroon ang litrato ng dalawang kambal. Naghinala si Min-ho na gawa ito ni Dong-woo. Nag-aalala na bumalik ang alaala ni Dong-woo. Upang maiwasan ang anumang hindi inaasahang pangyayari, nagpunta si Min-ho sa bilangguan upang makita si Dong-woo. Hindi niya inaasahang makikita si Dong-woo na umaatake sa isang gwardiya. Ginawa pa siyang hostage ni Dong-woo. Sa sandaling iyon, lumitaw ang bayaw niya na isa ring gwardiya. Ikinuwento ni Tae-soo ang malupit na katotohanan kay Dong-woo. Ang tahanan na labis na kinasasabikan ni Dong-woo ay winasak niya mismo. Pinayuhan niya ang kanyang bayaw na tanggapin na ang katotohanan. Dinala si Dong-woo ng gwardiya. Mumisi si Min-ho. Mukhang talagang nagkaroon ng amnesia si Dong-woo. Hindi na siya kayang takutin pa. Kaya, pagkatapos umalis sa bilangguan, ibinigay ni Min-ho ang liham na mailarawan ng kambal sa kanyang tauhan. Umiling siya na hanapin ang nagpadala ng liham. Matapos mabigo sa pagtakas, ikinulong si Dong-woo sa isang madilim na silid na ginagamit para sa pagpaparusa. Naaalala niya ang masasayang sandali kasama si Tae-soo. Labis siyang nalulungkot. Sa sandaling ito, nakaharap kay Tae-soo, patuloy na ipinapaliwanag ni Dong-woo na hindi talaga niya ginawa iyon. Ngunit naniniwala si Tae-soo na si Dong-woo ang salarin. Sinabi niya kay Dong-woo na alalahanin ang lugar kung saan inilibing ang bangkay ng kanyang anak, kahit ano paman. Sa malapit na liblib na bundok, ang mga salita ng mga tao sa paligid ay unti-unting nagpapaniwala kay Dong-woo na marahil ay pinatay nga niya ang kanyang asawa at anak. Kaya, balak ni Dong-woo na talikuran ang apela sa ikalawang pagdinig. Pumunta si Jun-hyuk upang makita si Dong-woo at dinala ang withdrawal form para sa apela. Hindi niya inaasahan, hindi pumirma si Dong-woo. Kanina lang, nakahanap si Dong-woo ng mahalagang pahiwatig sa madilim na silid. Ngayon, kaharap si Jun-hyuk, buong tapang na sinabi ni Dong-woo na tiyak niyang malalaman ang katotohanan. Ang pahiwatig sa madilim na silid ay ang ibang nakasulat sa sahig. Pabo Dong-woo, iyon ang palayaw ng kanyang asawa sa kanya. Sa alaala ni Dong-woo, noong gabi ng kaarawan ng kanyang anak na babae, ginamit ni Jisoo ang pangalang ito para sa birthday cake. Ayon sa sinabi ng ilang kaibigan sa korte, sa nakalipas na 4 na buwan, maraming beses nang pumasok si Dong-woo sa madilim na silid. Ang kasamahan niya sa kulungan na si Mong-chi ay nagsulat ng isang talaarawan na nagtatala ng mga petsa ng pagkawala ng memorya ni Dong-woo. Ayon sa kanya, bago ang unang pagdinig sa korte, nanatili si Dong-woo sa madilim na silid ng 1 linggo. Sinabi na nakasulat siya ng maraming material para sa hatol na ito, ngunit lahat ay kinuha ng warden. Sa umaga ng unang araw ng hatol, nagkaroon ng amnesia si Dong-woo. Ang sinabi ni Mong-chi ay nagtulak kay Dong-woo na maniwala sa kanyang paghusga. Ang kasong ito ay tiyak na may sikreto na hindi dapat malaman ng sinuman. Tama ang paghusga ni Dong-woo. Noong nakaraang buwan, bago ang nalalapit na paglilitis, desperadong naghanap si Dong-woo ng mga pahiwatig at ebidensya. Ngunit noon, lihim na nakipag-ugnayan ang warden kay Min-ho. Sa nalalapit na unang pagdinig ni Dong-woo sa korte, tila may binalak silang dalawa. Noon, sa ilalim ng dahilan ng inspeksyon sa silid, sadyang naglagay ang warden ng ipinagbabawal na bagay sa mga gamit ni Dong-woo at ginamit ito bilang dahilan upang ikulong siya sa madilim na silid. Bukod pa rito, kinuha niya ang lahat ng dokumento na naimbestigahan ni Dong-woo at ibinigay ang lahat kay Min-ho bilang kapalit. Nangako si Min-ho na gagamitin ang kanyang koneksyon upang ilipat ang warden sa Seoul. Hiniling din ni Min-ho sa warden na sadyang gawing makalimutin si Dong-woo sa unang pagdinig upang hindi niya lubos na malaman kung bakit siya humaharap sa paglilitis at paghatol. Bago nito, 2 beses nang nagkaroon ng amnesia si Dong-woo. Naniniwala ang warden na kung walang kakaiba, si Dong-woo ay mawawala ng memorya sa ikatlong pagkakataon. Nang ikinulong sa madilim na silid, humingi ng tulong si Dong-woo kay Tae-soo. Kailangan niyang maghanda para sa unang pagdinig sa korte, ngunit walang magawa si Tae-soo.
Maliban kung mawala ng memorya si Dungu, hindi siya papayagan ng warden na lumabas sa madilim na silid. May isang araw na lang bago ang unang pagdinig. Upang malaman ang katotohanan, tiniis ni Dungu ang sakit at ginamit ang kanyang kuko upang ukitin ang bawat pahiwatig sa sahig ng madilim na silid. Bumalik sa kasalukuyan upang makabalik sa madilim na silid at basahin ang mga ukit sa sahig. Sadyang nakipag-away si Dungu, ngunit hindi niya inaasahan na ikinulong siya sa katabing silid. Ang mga pahiwatig na naiwan sa huling selda ay mayroon ng ibang tao. Sinubukan ni Dungu na kausapin ang kanyang kapwa bilanggo sa huling madilim na silid. Talagang marami ng sulat na nakaukit sa sahig ang natuklasan ng kabilang partido, ngunit ayaw niya itong sabihin kay Dungu. Dahil ang taong ito ay siya ring inilagay niya rito noon. Si Chonshik, ang ikalawang pinuno ng gang. Naaresto si Chonshik dahil sa hinalang pagpatay sa pinuno ng gang. Ngunit bago siya arestuhin, hindi niya bababa sa isang beses sinabi kay Dungu na siya ay inosente. Nagkita ang dalawa, nasa mahirap na kalagayan si Dungu at napansin ng warden na may mali kaya lumapit siya. Mabilis na tinakpan ni Chonshik ang mga bakas sa sahig at nagsinungaling sa warden na walang anuman sa loob. Matapos umalis ang warden, nalaman ni Dungu ang dahilan kung bakit ginawa ito ni Chonshik. Lumalabas na naaalala ni Chonshik ang lahat ng nakaukit na nilalaman sa sahig at ginamit ito upang makipag-ugnayan kay Dungu. Para makalabas si Dungu sa madilim na silid. Sa nalalapit na ikalawang pagdinig sa korte, upang makuha ang mahalagang pahiwatig, kinailangan ni Dungu na sumang-ayon sa kahilingan ni Chonshik. At mabilis siyang nakaisip ng paraan upang matulungan itong makatakas. Nakita lang ni Dungu na tinawag niya si Taesu at nagsinungaling na alam na niya kung nasaan ang bangkay ng kanyang anak na babae. Bilang kapalit, pinakiusapan niya si Taesu na ilabas sila ni Chonshik sa madilim na silid. Upang mahanap ang kanyang pamangkin, pinakawalan ni Taesu ang dalawa. Tinupad ni Chonshik ang kanyang pangako at sinabi kay Dungu na ang dalawang salitang nakaukit sa sahig ay kampana. Siyempre, ito ay isa lamang sa mga pangungusap sa sahig. Mayroon pa ring iba pang mga pahiwatig na nais iwanan ni Chonshik para sa susunod na pakikipag-ugnayan kay Dungu. Ang salitang T-kampana ay nagpakalito kay Dungu. Anong kampana nga ba? Sa kabilang banda, napakasanay na ni Minho sa pagganap bilang kanyang kapatid. Maging ang mga miyembro ng kanyang pamilya ay hindi na siya makilala. Ngunit isang araw, binigyan si Minho ng isang gawain ng presidente. Sa pagkakataong ito, isang fencing athlete na sinusuportahan ng korporasyon ang nanalo ng gintong medalya sa kompetisyon. Upang hikayatin ang atleta, binalak niyang magdaos ng isang sponsorship party. Upang palabanin ang kanyang anak sa atleta na ito sa party, nataranta si Minho. Maraming taon na ang nakalipas nang mag-eskrima sila ng kanyang kapatid. Aksidenteng nasaktan ni Minho ang kanyang kapatid, na nagresulta sa kapansanan sa paningin ng isang mata. Noong panahong iyon, umiyak ang kanyang kapatid dahil sa kahihiyan. Napakaseryoso noon ng kanilang ama, hindi lamang niya inutusan ang nakatatandang kapatid na tagapagmana ng korporasyon na pigilan ang kanyang luha, kundi hindi man lang siya nagtanong tungkol sa pinsala ng kanyang nakababatang anak. Marahil ang pagiging malamig ng kanyang ama ang sanhi ng kanyang phobia sa matutulis na bagay. Sa pagkakataong ito, upang itago ang lihim ng kanyang pagkakakilanlan, nagsanay siyang mag-eskrima ng buong lakas upang makontrol ang kanyang takot. Ngunit patuloy pa ring lumalapit ang panganib kay Minho. Isang araw, natuklasan ni Minho sa kanyang lamesa ang isang dokumento. Narito ang diagnosis ng kanyang beloniophobia. Hinabol ni Minho ang nagpadala ng dokumento, ngunit nang lumingon siya, wala na ito. Nagalit si Minho, sino pa ba ang nakakaalam ng kanyang sikreto maliban kay Dungu? Hindi inaasahan ni Minho na ang nagpadala ng dokumento ay ang kasamahan ni Dungu sa paghahanap sa opisina ng taga-usi. Naalala pa ni Dongyul na iginiit ni Dungu na mas kailangan nilang magpakitang gilas habang nagiging patay na ang paghahanap. Samantala, ang hipag ni Minho, na tinatawag niyang asawa, si Yeonhee, ay laging nagsisikap na itago ang sikreto ng kanyang bayaw. Pakiramdam ng mga nagchismis na ginang na si Yeonhee ang pinakamasayang babae sa kasal ng benepisyo ng korporasyon. Lumabas na ang dating kasintahan ni Yeonhee ay si Minho, at kalaunan ay pinakasalan niya ang kanyang nakatatandang kapatid, na may katulad na mukha, ngunit may lahat ng bagay. Naniwala ang lahat ng mga ginang na tinatamasa ni Yeonhee ang pag-ibig at nakakamit ang kayamanan, ngunit tanging si Yeonhee lamang ang nakakaalam kung ano ang halaga ng pagpipiliang ito. Kahit tinanggihan ni Dungu na maging abogado sa depensa, nagpakahirap pa rin si Eunhae para sa kanya. Ngayon, nagpunta si Eunhae upang tanungin si Junyuk na gustong malaman kung bakit sa unang pagdinig, humingi si Junyuk ng kremasyon habang si Dungu ay nawala ng alaala. Pinaunlakan ni Junyuk na dahil nagdududa siya na hindi tunay ang amnesia ni Dungu. Ayon kay Junyuk, ang ilang pagkakataon ng amnesia ni Dungu ay nagkataon lamang. Una ay ang araw ng pagkuha ng ebidensya sa pinangyarihan ng krimen, pagkatapos ay ang araw ng unang desisyon ng korte, na parehong mahahalagang panahon. Dahil dito, nahirapan si Junyuk na maniwala na ang amnesia ni Dungu ay hindi upang makatakas sa parusa. Dagdag pa rito, sinabi ni Junyuk na bago ang huling pagkakataon ng amnesia, mismo si Dungu ang umamin sa kanya na pinatay niya ang tao. Ang mga salita ni Junyuk ay nagpabigat sa loob ni Eunhae.
Naalala pa niya na sinabi sa kanya ng taga-usig na si Dungu, huwag kang magtitiwala sa nasasakdal. Gayunpaman, ngayon, isang hindi sinasadyang tanong mula sa isang tiya ang nagpaisip kay Eunhae. Kaya bumisita muli si Eunhae at diretsong tinanong si Dungu kung tinanggihan niya siyang maging abogado niya, bakit niya tinatanggap ang bawat kahilingan niya na makipagkita. Hindi naghintay si Dungu para sa sagot, sinabi ni Eunhae ang katotohanan. Naniniwala siya na sa kaibuturan ng puso ni Dungu, talagang hangad niya na magdala siya ng mga bagong pahiwatig at hangad na malaman ang katotohanan. Sa ganoong paraan, umaasa si Eunhae na hindi natataka si Dungu. Ang katapatan ni Eunhae ay nagpaluha kay Dungu at sa wakas ay binuksan niya ang kanyang puso. Pinili niyang makipagtulungan sa nag-iisang abogadong makakatulong sa kanya. Sa gabi, muling napanaginipan ni Dungu ang kaarawan ng kanyang anak na babae. Nang gabing iyon, pagkatapos batiin ang kanyang anak na babae, parang narinig ni Dungu ang kampana sa pinto habang siya ay kalahating gising. Agad-agad, nagulat si Dungu na ang pagtunog ng kampana ng pinto ay nangangahulugang may bumisita ng gabing iyon. Pagkatapos makumpirma ang pahiwatig, humingi ng pagpupulong si Dungu kay Dungu at sinabi sa kanya ang kanyang natuklasan. Nagulat si Dungu at pumayag na imbestigahan ang bagay na ito. Ngunit sa katunayan, ang matalik na kaibigan ni Dungu sa loob ng 15 taon, si Dungu ay mayroon ding sariling sikreto. Nang taon na iyon, pareho silang pumasa sa pagsusulit ng taga-usig, at ang babaeng gusto nila ay pareho rin. Ito ay ang asawa ni Dungu, si Jisoo. Kalaunan, nakuha ni Dungu si Jisoo sa bahay muna, na siyang pinakamalaking pagsisisi ni Dungu. Ibinuhos ni Dungu ang lahat ng pag-asa sa matagal na niyang kaibigan. Ngunit hindi niya akalain na ang nag-doorbell sa kanyang bahay nang gabing naganap ang krimen ay walang iba kundi si Junyuk. Nang gabing naganap ang krimen, pumunta si Junyuk sa bahay ni Dungu upang bigyan ng regalo sa kaarawan ang anak ni Dungu. Ngunit nang makita niya ang babaeng minamahal niya na naging asawa ng kanyang kaibigan, mas nadismaya si Junyuk kaysa kailanman. Ang regalo ni Junyuk ay isang laruang isda na maaaring mag-record ng tunog. Sa oras na ito, 1 oras pa lamang ang lumipas mula sa kaarawan ng bata. Matapos i-record ang pagbati gamit ang laruang isda, inilagay ni Junyuk ang isda sa tabi ng kama ng bata. Pagkatapos ay umalis siya sa pinangyarihan. Kinabukasan pagkatapos ng insidente, dumating ang pulis at inaresto si Dungu sa lugar. Upang maging magkaibigan, ayaw ni Junyuk na imbestigahan si Dungu. Ngunit pagkatapos ay inilipat ng kanyang nakatataas ang bahagi ng file kay Junyuk. Ito ay isang mahusay na pagkakataon upang maging isang legal na opisyal sa United Nations. Orihinal na, ang pagkakataong ito ay para kay Dungu. Ngunit ngayon na may nangyari sa kanya, napunta ito sa kamay ni Junyuk na mas mahina ang kakayahan. Hindi maitago ni Junyuk ang kanyang pagka-excite. Sa puntong ito, sinabi sa kanya ng kanyang nakatataas na mayroong oras nang naganap ang kaso. Ang taong pumasok sa bahay ni Dungu sa panahong iyon ay ang suspect. Nagulat si Junyuk. Nang panahong iyon kagabi, nasa bahay siya ni Dungu. Naalala ni Junyuk ang laruang isda na nagre-record. Kagabi, sinabi niya sa isda ang oras ng kanyang pagbisita. Inayos ni Junyuk na magkaroon ng dahilan upang paalisin ang kanyang kasamahan at kinuha ang laruang ebidensya upang maiwasan ang pagdududa. Bukod pa rito, natuklasan ng investigador na kasamahan na walang sinuman ang pumasok o lumabas sa gusali kung saan nakatira si Dungu sa oras ng krimen. Sa pagkakataong ito, si Dungu ay hindi maiiwasang maging tanging suspect. Ang isang kasinungalingan ay laging nangangailangan ng libu-libong iba pang kasinungalingan upang takpan ito. Balik sa kasalukuyan, pinuntahan ni Junyuk si Dungu at nagsinungaling na sira ang doorbell sa pinangyarihan ng krimen. Sinabi niya na ang tunog ng doorbell na narinig ni Dungu ay maaaring isang maling pagdinig lamang. Dahil ito ay sinabi ng isang kaibigan, agad na naniwala si Dungu. Dahil sa naputol na pahiwatig ng doorbell, muling hinanap ni Dungu si Chunshik upang ibunyag ang iba pang pahiwatig sa sahig. Sa pagkakataong ito, upang makipagpalitan, humingi si Chunshik ng isang kahon ng sigarilyo. Narinig ni Dungu mula sa isang kaibigan sa kulungan na ang taong makakakuha ng sigarilyo ay isang lalaki na binugbog niya ilang araw na ang nakakaraan. Ang isang kahon ng sigarilyo ay nagkakahalaga ng 500,000 won. Nalungkot si Dungu tungkol sa pagbili ng sigarilyo. Sa sandaling iyon, nagdala ang bantay ng pera mula sa labas. Ito ay pera na ipinadala ng mga kaibigan at pamilya ng mga bilanggo. Nakatanggap din si Dungu ng halaga na ibinigay ng kanyang biyenan, eksaktong 500,000 won. Sinabi ng kaibigan sa kulungan kay Dungu na ilang beses na siyang bumisita sa loob ng 4 na buwan. Ngunit bawat beses, tumatanggi si Dungu na makipagkita sa kanya. Hindi tulad ni Taisu, ang biyenan ay palaging naniniwala sa kanyang manugang mula simula hanggang katapusan. Upang mapanatili ang kanyang kabaitan, hindi ginamit ni Dungu ang pera. Kinabukasan, pinuntahan ni Dungu ang kriminal na may sigarilyo. Nag-alok siya na bubugin siya kapalit ng sigarilyo. Sinunod niya ito. Sa gayon ay nakakuha si Dungu ng isang pakete ng sigarilyo. Labis na pinuri ni Chunshik ang pagganap ni Dungu at itinago ang mga sigarilyo sa kanyang pantalon. Kasabay nito, tinupad niya ang kanyang pangako at sinabi ang iba pang pahiwati. Ang isa pang titik sa ilalim ng sahig sa madilim na silid ay 16 na yi. Ikinabaliw ng pahiwatig na ito si Dungu. Naramdaman ng pinuno ng kulungan na mayroong kakaiba sa pagitan ni Dungu at Chunshik. Kaya, hinanap niya ang dalawa.
Ang resulta, isang walang lamang pakete ng sigarilyo lamang ang nakita kay Chanshik. Walang nakita kay Dungo. Inutusan ng pinuno ng kulungan ang dalawa na magtrabaho sa rooftop. Nagbigay ito ng pagkakataon kina Dungo at Chanshik na mag-usap ng pribado. Kagagaling lang ni Chanshik mula sa pagkakatuklas. Itinago ni Dungo ang tunay na sigarilyo para maiwasan ang anumang insidente. Ilang araw nang nasa kulungan, hindi lang naging palakaibigan si Dungo sa kanyang mga kapwa bilanggo, natuto rin siyang makipag-ugnayan sa mga masasamang gwardiya. Habang sinisimula ni Dungo na alamin ang kahulugan ng pahiwatig na 16 na nakaharap din si Minho ng malaking problema. Tinitigan niya ang kanyang hipag sa harap niya at bumalik ang mga alaala ni Minho sa nakaraan. May panahon noon na sina Minho at Yeonhee ay magkasintahan. Ngunit sa panahong iyon, para sa kapakinabangan ng korporasyon, ipinagkasundo ng kanilang ama ang kanyang nakatatandang kapatid na lalaki, ang kinatawan ng kumpanya, na pakasalan si Yeonhee. Nagrebelde si Minho laban sa kanya. Maaari niyang tanggapin na agawin ng kanyang kapatid ang lahat, ngunit hindi niya matanggap na ang babaeng mahal niya ay maging kanyang hipag. Kahit na nagmakaawa ang kanyang bunsong anak, hindi nakinig ang ama. Kaya, kumpara sa kanyang nakatatandang kapatid na magmamana ng korporasyon, sa mata ng kanilang ama, si Minho ay isang bastos at walang pinag-aralan. Ngunit ngayon, matapos palitan ang pagkakakilanlan ng kanyang kapatid, sa wakas ay nakuha ni Minho ang babaeng mahal niya. Di nagtagal, papalapit na ang party para sa mga fencer na itinataguyod ng korporasyon. Ayon sa kagustuhan ng presidente, kailangang makipag-fencing si Minho sa gold medalist sa mismong party. Bago ang laban, espesyal na bili ni Minho sa atleta na iangat ng mataas ang sandata at dahan-dahan lang ang hampas. Ngunit hindi naintindihan ng atleta ang ibig sabihin, at sa huli ay natalo pa rin si Minho. Sabay sa kanyang pagkatalo, bumalik ang beloniophobia ni Minho, at nawalan siya ng malay sa lugar. Napansin ni Dong Yeon ang eksenang ito. Bago mangyari ang insidente, sinabi ni Jung-oh kay Dong Yeon na iniimbestigahan niya si Minho. Matapos arestuhin si Jung-oh, naisip ni Dong Yeon na muling natuklasan ni Minho ang kanyang medikal na diagnosis ng beloniophobia. Upang kumpirmahin ang pagdududa na ito, pumunta si Dong Yeon sa lugar ng party at nakita si Minho na nawalan ng malay dahil sa fencing. Lalo pang naghinala si Dong Yeon. Matapos magising, gustong makita ni Minho ang kanyang ama, ngunit tinanggihan siyang papasukin. Hindi malalaman ni Minho na sa sandaling ito, ang kanyang ama ay nagdarasal sa kanyang kapatid, at patuloy na bumubulong ng mga salita ng pangungulila sa kanyang namatay na panganay na anak. Sa simula pa lang pala ay alam na niya ang katotohanan, na ang biktima ay ang kanyang panganay na anak, at alam din niya ang sikreto ni Minho na pinalitan ang pagkakakilanlan ng kanyang kapatid. Matapos tanggihan ng kanyang ama na makipagkita sa kanya, pinuntahan ni Minho ang fencer na tumalo sa kanya at palihim na sinaktan ang kamay nito bilang paghihiganti. Pauwi, bumili si Minho ng regalo sa kaarawan para sa kanyang anak. Ngunit pagkatapos niyang pirmahan ang resibo, bigla niyang napansin na natural niyang napirmahan ang sarili niyang pangalan sa halip na sa kanyang kapatid. Naalala niya na pagkatapos ng autopsy sa kanyang kapatid, pinirmahan din niya ang kumpirmasyon. Sa pagkakataong iyon, natural din niyang isinulat ang sarili niyang pangalan na nagdulot ng malaking problema. Mapupunta sa panganib ang totoong pagkatao ni Minho kung malalantad ang certification na ito. Kinontak ni Minho ang direktor ng National Center para kunin muli ang certification. Ngunit sinabi ng direktor na bukas pa niya ito magagawa. Nakita ni Dong Yeon na sumusunod sa kanya si Minho na naghahanap sa center hating gabi. Narinig niyang lumabas na ang kinatawan ng kanyang ama sa National Center 2 beses. Ang layunin ay imbestigahan ang aksidente na ikinamatay ng isang forensic doctor. Kinabukasan, bumalik si Minho sa center. Ngunit nalaman niyang kinuha na ng staff ang certification. Kagabi lang, nakuha ito ng tauhan ng ama ni Minho. Nagmaneho ang empleyado sa paghahanap na nagpadala ng larawan ng kambal at ang medikal na pagsusuri. Sa puntong ito, nakuha na ni Dong Yeon ang certification at nagmamaneho na sa kalsada. Batay sa certification na mailagda ni Minho at ang mga salita ni Jung-oh, naniniwala si Dong Yeon na peke ang pagkakakilanlan ni Minho. Sa pag-iisip nito, tinawagan ni Dong Yeon si Eun-hae para makipagkita. Kung bakit niya siya tinawagan ay dapat balikan ilang araw na ang nakalipas. Matapos maging abogado ni Jung-oh, buong gabing binasa ni Eun-hae ang file at pagkatapos ay pinuntahan si Dong Yeon. Umaasa siyang ang dating kasosyo ni Jung-oh ay makapagbibigay ng mga pahiwatig. Ngunit hindi niya inaasahan na bago pa man niya matapos ang tawag, nasagasaan na si Dong Yeon. Pagkatapos ng pagkakabangga, kinuha ng tauhan ni Minho ang sertipiko mula sa sasakyan. Naalala ni Dong Yeon na malubhang nasugatan ang huli niyang pagkikita kay Jung-oh. Matapos may pasok si Jung-oh sa kulungan, hindi lamang niya nakalimutan ang nangyari noong gabing naganap ang krimen, kundi pati na rin ang hinala niyang malapit niyang sinusundan, si Minho. Noong panahong iyon, sinabi ni Dong Yeon kay Jung-oh na dapat niyang matandaan. Naniniwala siya na ang pagkakakulong ni Jung-oh ay tiyak na may kaugnayan kay Minho. Sa pamamagitan lamang ng pagdakip kay Minho at pagharap sa kanya sa hustisya, ay malilinis ang pangalan ni Jung-oh. Sa kabutihang palad, sa wakas ay naintindihan din ni Jung-oh ang kahulugan ng 16 na gi. Ito ay ang timbang ng kanyang anak na babae, 16,000 gramo. Kasabay nito, ayon sa lokasyong sinabi ni Jung-oh, umakyat si Tae-soo sa bundok para maghukay, at sa huli ay nakahanap siya ng isang maleta.
Akala niya ay nahanap na niya ang bangkay ng kanyang apo. Ngunit sa pagtataka ni Taesoo, nang buksan niya ang maleta ay wala itong laman. Kinausap ni Taesoo si Jung-woo para makipagtalo, ngunit lalong naguluhan si Jung-woo. Basta na lang daw siya nagsabi ng isang lugar kay Taesoo at hindi niya akalain na mayroon talagang maleta doon. Para mahanap ang kanyang apo, lumuhod si Taesoo sa harap ni Jung-woo. Basta sabihin lang daw ni Jung-woo ang kinaroroonan ng kanyang apo, patatawarin na niya ang lahat ng kasalanan nito. Ngunit walang magawa si Jung-woo dahil napakalabo na ng kanyang alaala ngayon. Ang dating superior ni Jung-woo, ang ministro ng Office of the Inspectorate, ay labis na nagalit nang makita ang balita tungkol sa maleta. Ang ministro, na may matuwid na karakter, ay palaging naniniwala na si Jung-woo ay walang kasalanan. Sa pagkakataong ito, hiniling niya kay Jung-woo na simulan ang isang investigasyon. Kung walang bangkay sa maleta, nangangahulugan ito na posibleng buhay pa ang bata. Si Jung-woo ay naging matigas ang ulo at sinabi na tiyak na may kasalanan si Jung-woo. Kumampi ang direktor kay Jung-woo at tinanggihan ang kahilingan ng ministro para sa muling investigasyon. Nagbigay din si Eun-hae ng kahilingan kay Jung-woo na humiling na suriin niya kung may siti sa maleta. Sumang-ayon si Jung-woo, ngunit sinabi niya na kahit anong pahiwatig ang matuklasan, ang kapalaran ni Jung-woo ay hindi magbabago. Hindi naniwala si Eun-hae at sinabi niyang lalaban siya sa kasong ito hanggang sa huli. Nang magkita sila, binigyan ni Eun-hae si Jung-woo ng isang piraso ng papel na nagsasaad na huwag linisin ng biyenan ang bahay. Ito ang ikatlong araw matapos mangyari ang insidente. Bago mawalan ng alaala, lihim na ibinigay ito ni Jung-woo sa kanyang biyenan. Naniniwala si Eun-hae na may dahilan si Jung-woo kung bakit niya isinulat ang pangungusap na ito. Hiniling ni Jung-woo kay Eun-hae na gusto niyang umuwi saglit, marahil ay may pahiwatig sa bahay. Nang marinig ang tungkol sa banggaan ni Dong-yeon, hiniling ni Jung-woo kay Eun-hae na hanapin ang ministro para humingi ng tulong. Kasabay nito, ipinakikilala ng direktor si Jung-woo kay Minho. Sa oras na ito nalaman ni Jung-woo na si Minho ang nagrekomenda sa kanya bilang legal na opisyal ng United Nations. Kay Jung-woo, walang tigil ang papuri ni Minho at binanggit din niya ang ikalawang paglilitis ni Jung-woo. Ibig sabihin nito, dapat alalahanin ni Jung-woo ang pabor na pagrekomenda niya sa kanya at huwag siyang maging maluwag kay Jung-woo. Matapos ang pagpupulong, nakatanggap si Jung-woo ng tawag mula sa kanyang ina na nagsabing na aresto ang kanyang ama dahil sa pag-inom at pakikipag-away. Humingi rin ang kabilang panig ng malaking halaga ng kabayaran na mahirap para sa sitwasyon ng kanilang pamilya. Nang maisip niya si Minho at ang rekomendasyon ng direktor na sanayin siya, lihim na gumawa ng ibang desisyon si Jung-woo. Nagpunta si Junhoy sa ministro, sinabi ang tungkol sa pagpapalsipika ni Jung-woo ng ebidensya sa pinangyarihan ng krimen at humingi ng tulong sa ministro. Sinaway ng ministro si Jung-woo at hiniling na pauwiin si Jung-woo. Dahil nahuli siya ng ministro, sumunod na lang si Jung-woo. Kinabukasan, personal na inihatid ni Jung-woo si Jung-woo sa bahay na matagal na niyang hindi nauwian. Nang personal niyang saksihan ang paghihiwalay ng pamilya, hindi napigilan ni Jung-woo ang maiyak. Hindi nagtagal pagkatapos bumalik sa pinangyarihan, pinilit siya ni Jung-woo. Naalala ni Jung-woo ang mahalagang punto, ang gabi kung kailan nangyari ang krimen. Matapos matuklasan na nasaktan ang kanyang asawa, napansin ni Jung-woo ang kamera sa kamay ng kanyang asawa. Ang kamera ay nasa recording mode, at bago siya arestuhin ng pulis, kinuha ni Jung-woo ang memory card mula sa kamera at itinago ito sa bahay. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi matandaan ni Jung-woo, gaano man niya subukan, ang eksaktong lokasyon kung saan niya itinago ang memory card. Pagka-uwi sa kulungan, binisita ng direktor si Jung-woo sa kulungan. Alam ni Jung-woo na ang direktor ay isang taong uhaw sa mataas na posisyon at hindi matuwid. Gaya ng inaasahan, sa kanilang pag-uusap, sinubukan ng direktor na kumpirmahin kung talagang may amnesia si Jung-woo. Nagkunwari si Jung-woo na humingi ng pabor sa direktor na bigyan siya ng isang basong tubig. Hindi niya inaasahan na ang makapangyarihang superior na ito ay personal na magdadala ng tsaa at tubig sa isang nakabababa. Napagtanto ni Jung-woo na may isang taong lubos na kinatatakutan ng direktor sa tapat ng silid ng pag-uusap. Nang maglaon, sa elevator, nagkasalubong sina Jung-woo at Minho. Ang taong nasa labas ng silid kanina na nagmamasid kay Jung-woo ay walang iba kundi si Minho. Sa mga araw na ito, upang kumpirmahin kung talagang may amnesia si Jung-woo, nagkunwari rin si Minho na may amnesia at bumisita sa isang psychiatrist. Sinabi ng doktor na maliit ang posibilidad na bumalik ang kanyang alaala. Si Jung-woo ay nasa bubong pa rin ng malaking bahay, nagtatrabaho kasama si Chun-sik. Walang ingat na isinulat ni Chun-sik ang pahiwatig sa sahig sa isang piraso ng papel at inilagay ito sa kanyang bulsa. Habang hindi nakatingin si Chun-sik, kinuha ni Jung-woo ang papel. Ang huling pahiwatig doon ay si Nemo. Naalala ni Jung-woo na ito ang pangalan na ibinigay ng kanyang anak na babae sa isda sa aquarium. Sa pag-iisip nito, natuklasan ni Jung-woo ang lokasyon kung saan niya itinago ang memory card na nasa loob ng aquarium. Nang makita niya si Eun-hae, ibinunyag ni Jung-woo ang pahiwatig na ito. Sa tulong ni Eun-hae, nakuha niya ang memory card mula sa aquarium. Mabilis na dumating ang araw ng ikalawang paglilitis. Bago ang paglilitis, pinakain ng mga mabubuting kasamahan sa kulungan si Jung-woo ng tofu. Lahat sila ay umasa na ang taga-usig na ito ay makakabalik na may tagumpay. Sa korte, bilang abogado ng depensa, masiglang lumaban si Eun-hae. Lumabas sa pagsusuri na walang ihiki ng kanyang anak na babae sa maleta.
Pinatunayan nito na ang maletang ito ay katulad na nagpapatunay na ang anak na babae ni Jung-o ay hindi inilagay sa maleta, ngunit nawawala. Bukod pa rito, kinuha ni Eun-hae ang memory card at sinuri ang anggulo ng video na kinunan ng asawa ni Jung-o bago siya namatay. Ipinakita ng video na ang suspect na pumatay kay Jisoo ay isang lalaking nakasuot ng leather na sapatos. Batay dito, ipinapalagay ni Eun-hae na si Jung-o ay nasa loob ng bahay noong panahong iyon. Kung gaya ng sinabi ng prosekusyon na si Jung-o ang bumugbog sa kanyang asawa habang nagtatalo, imposible na ang suot ni Jung-o noon ay leather na sapatos na panglabas. Bukod pa rito, walang natagpo ang bakas ng leather na sapatos na ito sa sala, at inaresto si Jung-o ng pulis sa pinangyarihan, kaya imposibleng nagkaroon siya ng oras upang punasan ang mga bakas ng sapatos sa pinangyarihan. Naniniwala si Eun-hae na ang may-ari ng leather na sapatos na ito ang tunay na kriminal. Binago ng pagtatanggol ni Eun-hae ang atmosfera sa korte. Sa kasalukuyan, paborable ang sitwasyon kay Jung-o, ngunit hindi niya inaasahan na si Jung-o mismo ang may hawak ng nakamamatay na ebidensya. Sa video na ipinakita ni Jung-o, personal na inamin ni Jung-o na pinatay niya ang kanyang asawa. Muling nagbago ang sitwasyon sa korte, at sa huli ay hinatulan pa rin ng hukom si Jung-o. Pagbalik sa kulungan, halos wala nang ganang mabuhay si Jung-o. Nang matulog ang kanyang mga kasamahan sa kulungan kinagabihan, ginamit ni Jung-o ang lubid na itinago niya upang magpatiwakal. Ngunit sa sandaling iyon, isang kasamahan sa kulungan na nagngangalang Sung-gyu ang pumigil sa kanya. Sinabi ni Sung-gyu kay Jung-o na hindi si Jung-o ang tunay na nagkasala, kundi siya. Bukod sa pahayag na ito, pumuni rin si Sung-gyu ng isang kanta. Narinig ni Jung-o na ito ang paboritong kanta ng kanyang anak na babae. Napagtanto ni Jung-o na may itinatago si Sung-gyu. Halos isigaw ni Jung-o ang kanyang pagtatanong na gustong malaman ang tunay na pagkakakilanlan ni Sung-gyu. Ngunit nagbago ang ugali ni Sung-gyu at tumanggi siyang sumagot. Dahil sa labis na pagkabahala, sumigaw si Jung-o at muling ikinulong sa madilim na silid. Habang nakaupo mag-isa, naalala ni Jung-o. Dati ay tinanong siya ni Sung-gyu tungkol sa mga usaping legal. Gusto niyang malaman kung paano paparusahan ang pagnanakaw ng tao. Sa pag-iisip nito, biglang nakaramdam si Jung-o. Marahil ay may kinalaman si Sung-gyu sa pagkawala ng kanyang anak na babae. Noong mga nakaraang araw sa kulungan, tinuruan ni Jung-o si Sung-gyu ng maraming kaalaman sa batas. Sa tulong din ni Jung-o kaya't si Sung-gyu, na hindi nakakuha ng abogado, ay personal na humarap sa prosekusyon. Matagumpay niyang ipinagtanggol ang kanyang sarili at idineklarang inosente. Bukas ay lalabas na si Sung-gyu sa kulungan. Si Jung-o ay balisa ngunit walang magawa. Sa kabilang banda, inutusan ni Minho ang kanyang mga tauhan na hanapin si Sung-gyu. Tila may sikreto sa pagitan nilang dalawa. Sa kasamaang palad, huli na ang mga tauhan. Nakalabas na si Sung-gyu at natanggap ang balita. Nakipag-ugnayan si Minho sa warden. Hiniling niya na sa panahong ito ay ikulong si Jung-o sa madilim na silid at huwag payagan siyang makipag-usap sa sinuman sa labas. Sumunod ang warden. Gaano man ka magmakaawa si Jung-o, hindi nila siya pinayagan na tumawag. Ngunit sa sandaling ito, narinig ni Jung-o ang ringtone ng telepono ng warden na napakapamilyar sa kanya. Sinundan niya ang ringtone, at sa wakas ay naaalala ang isang piraso ng fragment ng memorya. Iyon ay ang ikatlong araw pagkatapos siyang arestuhin. Narinig ni Jung-o ang ringtone na ito habang nakaupo sa detention room. Ang kausap niya ay ang kanyang anak na babae. Ngunit napakabilis, narinig niya ang boses ng isang estranghero sa kabilang linya. Sinabi ng estranghero kay Jung-o na kung gusto niyang makita ang kanyang anak na babae, kailangan niyang umamin sa krimen. Ito ang dahilan kung bakit inako ni Jung-o ang kasalanan. Sa pag-alala sa alaalang ito, napagtanto ni Jung-o na buhay pa ang kanyang anak na babae. Sinabi ni Jung-o ito kay Tae-soo, ngunit hindi ito pinaniwalaan ni Tae-soo at binugbog pa niya si Jung-o. Ngunit hindi niya inaasahan na magkakaroon ng bagong pagliko ang kwentong ito. Isang araw, isang magandang doktor ang dumating sa kulungan. Ito ang parehong psychiatrist na nagbigay ng memory counseling kay Jung-o noong nakaraang buwan. Seryoso ang doktor, at matapos matuklasan na si Jung-o ay walang pagkakataong magpagamot sa kulungan, ginamit niya ang banta na mag-ulat siya sa legal na departamento. Matindi niyang hiningi na suriin siya. Sumang-ayon lamang ang pinuno ng seguridad na kasabwat ng warden. Agad na sinamantala ni Jung-o ang pagkakataon at hiniling sa doktor na payagan siyang tumawag. Sa kabilang banda, mula ng ikalawang paglilitis, nawalan na ng pag-asa si Eun-hae sa kaso ni Jung-o. Balak niyang magbitiw bilang abogado ng depensa. Nang isusumite na ni Eun-hae ang kanyang sulat ng pagbibitiw, tumawag si Jung-o. Ikaw pa ba ang abogado ko? Nang marinig ito, agad na binawi ni Eun-hae ang kanyang pagbibitiw. Humingi ng tulong si Jung-o kay Eun-hae upang hanapin si Sung-il sa labas. Nagulat si Eun-hae sa tono ni Jung-o na tila bumalik sa pagiging taga-usig. Dahil sa pagpupursige ni Jung-o, determinadong lumaban si Eun-hae hanggang sa huli. Pinuntahan niya si Sung-hyuk at matapang na sinabi na hihilingin niya ang muling paglilitis para kay Jung-o na matalik na kaibigan ni Jung-o. Patuloy na iginiit ni Sung-hyuk na kahit humiling ng muling paglilitis, hindi na mababago ang kaso. Marahil ay dahil ito sa katapatan bilang isang kaibigan. Hinahanap din ni Sung-hyuk ang nawawalang anak na babae ni Jung-o. Sinabi naman ng direktor kay Sung-hyuk na maging makatuwiran at pinilit siyang tapusin ang investigasyon.
Sa paningin ng direktor, maging sa kakayahan o pinagmulan ng pamilya, mas mahina si Sung-hyuk kaysa kay Jung-woo. Kung hindi nangyari ang insidente kay Jung-woo, hindi sana siya magkakaroon ng pagkakataong pumunta sa United Nations. Ang mga salitang ito ay nagpainit sa loob ni Sung-hyuk. Ayon kay Jung-woo, mayroon si Sung-hyuk na kapatid na babae na may sakit na nakaratay sa ospital. Nang araw na iyon, nilibot ni Eun-hae ang lahat ng kalapit na ospital, at sa wakas ay nakahanap siya ng pahiwatig sa isang ospital. Ngunit sinabi ng ospital na namatay na ang kapatid na babae ni Sung-hyuk noong nakaraang taon. Hindi niya inaasahan na makikita ni Minho si Eun-ha na hinahanap ang kanyang kapatid na babae sa ospital. Pumunta si Minho sa ospital upang bisitahin ang kanyang ina na may Alzheimer's disease. Habang mahimbing ang tulog ng kanyang ina, kinausap ni Minho si Yeonhee, binabanggit ang pagkamatay ng kanyang kapatid. Ipinahayag niya na aalagaan niya si Yeonhee sa halip na ang kanyang kapatid. Hindi napansin ni Minho na ang pag-uusap nila ni Yeonhee ay narinig lahat ng kanyang ina. Sa kabilang banda, sa kulungan, kusang nilapitan ni Sung-hyuk si Jung-woo. Dahil kamakailan ay mayroong bagong dating sa selda na mahirap kalabanin, gusto ni Sung-hyuk na lumipat sa selda ni Jung-woo. Nag-aalala si Jung-woo at hindi umimik. Ngunit hindi inaasahan ni Sung-hyuk na may sasabihin si Jung-woo na ikagulat niya. Sinabi ni Sung-hyuk na hindi niya pinatay ang kanyang nakatatandang kapatid at siya ay inosente. Matapos maaresto si Jung-woo, sinabi ni Sung-hyuk ang kanyang kalungkutan kay Jung-woo. Ngunit hindi niya inaasahan na sasabihin ni Jung-woo na alam na niya ang lahat. Kung gayon, si Jung-woo ang nag-imbestiga. Nang namatay ang kapatid ni Sung-il sa isang aksidente, may isa pang namatay sa parehong insidente. Iyon ay ang forensic doctor ng National Center. Ang forensic doctor na ito ang inatasan na suriin ang katawan ng kapatid ni Minho. Hula ni Jung-woo na ang aksidente ay tiyak na sinadya ng isang tao. Upang malutas ang kasong ito, si Jung-woo bilang isang taga-usig ay nangangailangan ng isang suspect. Si Sung-il ay unfortunately nakipagsagutan sa mainit na paninda. Pinayuhan ni Jung-woo si Sung-il. Maghintay ka. Kapag nahuli niya ang taong iyon, matatapos ang lahat. Ibabalik ang katarungan para kay Sung-il. Nakalulungkot, 3 araw matapos niyang kausapin si Sung-il, nawala ng memorya si Jung-woo nang walang dahilan. Ang mga salita ni Sung-il ang nagpahulog kay Jung-woo sa malalim na pag-iisip. Ang pangalang iyon ang nagpakasawalang bahala sa kanya sa paninirang puri sa mga inosente. Buong puso siyang nagpursige na mahuli. Sino nga ba talaga? Habang si Jung-woo ay nakakulong sa labirint ng mga alaala, si Eun-ha sa labas ay nakahanap ng pahiwatig tungkol kay Sung-il. May nakakaalam ng lugar kung saan lumipat si Sung-il. Nang puntahan ni Eun-hae, natuklasan niyang ito pala ang gusali kung saan nakatira ang pamilya ni Jung-woo. Mas nakakagulat pa, ang bahay ni Sung-il ay nasa tapat lang ng bahay ni Jung-woo. Kasabay nito, hinahanap din ng mga tauhan ni Minho si Sung-il. Natuklasan nilang pumunta na si Sung-il sa kulungan. Agad na ipinaalam ng mga tauhan kay Minho. Pumunta si Sung-il sa kulungan para bisitahin si Jung-woo. Hiniling ni Jung-woo kay Sung-il na sabihin ang totoo. Ngunit sinabi ni Sung-il na nagsinungaling lang siya sa sinabi niya noon. Ito ay para iligtas si Jung-woo nang wala ng pag-asang mabuhay. Ngunit hindi naniwala si Jung-woo. Kinwestiyon niya si Sung-il kung paano niya nalaman ang paboritong kanta ng kanyang anak na babae. Hindi makasagot si Sung-il. Ngunit ang mga random na salitang binitawan niya ay nagbigay ng matinding pagkabigla kay Jung-woo. Naghinala si Jung-woo na itinago ni Sung-il ang kanyang anak na babae malapit doon. Hindi nagkamali si Jung-woo sa kanyang hinala. Sa oras na ito, si Hayon, ang kanyang anak na babae, ay nasa kotse ni Sung-il. Sa araw ng krimen, dahil malapit lang ang tirahan niya, tinanong lang si Sung-il ng pulis na humahawak sa kaso. Sa oras na iyon, nakita sa video si Sung-il na nakasuot ng medyas na may marka ng sol. Bukod pa rito, sa gabi ng krimen, dinala niya sa kanyang bahay ang anak ni Jung-woo na natutulog ng mahimbing. Si Sung-il din ang gumamit sa bata para takutin si Jung-woo, na humiling na akuin niya ang krimen. Sa katunayan, naging kasabwat si Sung-il dahil sa pera para sa operasyon ng kanyang kapatid. Noon, inutusan ng mga tauhan ni Minho si Sung-il na gawin ang trabaho. Para ilagay niya ang anak ni Jung-woo sa isang maleta at dalhin sa bundok. Sa simula, plinano ni Sung-il na sundin ang utos. Ngunit ang cute at masunuring bata ay nagpabago ng kanyang isip. Kaya dinala ni Sung-il ang bata sa isang inn para manatili. Sa sandaling ito, habang si Jung-woo ay kalahating gising at kalahating tulog, unti-unting bumabalik ang kanyang mga alaala. Naalala niya ang mga detalye ng nangyari noong gabing iyon. Nang gabing iyon, nagising si Jung-woo sa hating gabi at natuklasan na ang kanyang asawa ay pinatay. Ang kanyang anak na babae ay nawala rin ng walang dahilan. Sa oras na iyon, may isang misteryosong tao na tumawag sa pangalan ni Jung-woo. Tinakot niya si Jung-woo na kung gusto niyang iligtas ang kanyang anak na babae, kailangan niyang akuin ang krimen ng pagpatay. Para iligtas ang kanyang anak na babae, napilitan si Jung-woo na gumawa ng eksena na parang pinatay niya ang kanyang asawa. Pagkatapos ay sinunod niya ang utos ng misteryosong tao na mag-iwan ng mga larawan na nagpapahiwatig ng pagtataksil ng kanyang asawa upang magkaroon ng dahilan sa pagpatay sa kanyang asawa. Ngunit hanggang ngayon, si Jung-woo ay nananatiling inosente. Ngunit kahit anong mangyari, hindi niya maalala ang mukha ng misteryosong tao. Iniulat ni Eun-hae ang mga natuklasan niyang pahiwatig kay Jung-woo. Nang malaman niyang namatay na ang kapatid ni Sung-il, lalong naniwala si Jung-woo. Nagmamadaling pumunta si Sung-il sa kulungan dahil alam niya ang kinaroroonan ni Hayon. Umaasa si Eun-hae na maghahain si Jung-woo ng apela sa korte.
Marahil ay mayroon pa ring pagkakataon na mapawalang sala siya. Tinanggihan ni Jung-ho ang mungkahing ito. Masyado nang matagal ang oras para mag-apela. Hindi siya makatitiyak kung ligtas ang kanyang anak na babae sa panahong iyon. Bukod pa rito, ang kaso ay napagdesisyonan na. Kahit may bagong ebidensya, napakahirap baliktarin ang desisyon. Para iligtas ang kanyang anak na babae, may isang matapang na plano si Jung-ho. Ito ay ang pagtakas. Inihayag ng kaibigan niya sa korte na may isang master sa pagtakas sa kulungan. Agad na pinuntahan ni Jung-ho ang taong ito. Ngunit sinabi ng kabilang panig na ang kulungan na ito ay 360 degrees na walang dead ends. Ganap na walang posibilidad na makatakas. Ngunit sa parehong oras, sinabi din ng taong ito na kung si Jung-ho ang magtatangka, marahil ay may pagkakataon na makatakas. Ang mga salitang ito ay nagpagulo sa isip ni Jung-ho. Hanggang sa nakita niya ang apela sa kanyang kamay. Tungkol sa plano ng pagtakas, mayroon ng solusyon si Jung-ho. Kapag natukoy na ang hatol, ililipat si Jung-ho sa kulungan na nagkukulong ng mga sentensyado sa kamatayan. Doon, marahil ay makakahanap siya ng pagkakataong makatakas. Bagamat lubhang mapanganib, determinado si Jung-ho. Si Min-ho ay nahaharap din sa malaking problema. Isang araw, isang babaeng Koreana na nagngangalang Jennifer ang bumalik sa bansa. Akala ni Jennifer si Min-ho ang kanyang nakatatandang kapatid na kumakatawan sa kanyang ama. Ngunit nang magkausap sila, tila hindi siya kilala ng kausap niya. Voluntaryong inimbitahan ni Jennifer ang taong akala niya ay kinatawan ng kanyang ama para magkita. Nagalit si Min-ho sa pagkabalisa. Ngunit sa silid ng dokumento, wala siyang nakitang impormasyon na may kaugnayan kay Jennifer. Habang nag-aalala pa siya, nagulat siya nang pumunta si Jennifer sa bahay at kinausap si Yeonhee. Inihayag ni Yeonhee kay Min-ho. Si Jennifer ay matalik niyang kaibigan. Siya ang kasintahan ng kapatid ni Min-ho. Lubos niyang kilala ang kapatid. Upang hindi magkaroon ng butas sa harap ni Jennifer, nakipagsabuatan si Yeonhee sa pagsisinungaling. Sinabi niyang ang kinatawan ng ama ay naapektuhan ng labis dahil sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Dahil dito, nawalan siya ng bahagi ng kanyang alaala, kaya hindi niya naaalala si Jennifer. Ngunit ang mga kaswal na salitang ito ay hindi nakakumbinsi kay Jennifer. Pag-uwi, umupa si Jennifer ng detective para imbestigahan ang kinatawan ng ama. Naghanda na si Min-ho. Una, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na bigyan ang detective ng pera para gumawa ng peking dokumento ng investigasyon. Pagkatapos ay dinala niya si Jennifer sa dating villa kung saan nakikipag-date ang kanyang kapatid sa kanyang kasintahan. Hindi pa rin naniniwala si Jennifer at inalok siya ng isang baso ng alak. Ngunit, ang kinatawan ng ama na hindi pa nakainom ng ganitong uri ng alak ay uminom ng lahat. Dito kinumpirma ni Jennifer na ang taong ito ay tiyak na hindi ang kanyang kinatawan ng ama. Kaya, palihim siyang tumawag kay Yeonhee. Ngunit, agad siyang pinatay ni Min-ho sa lugar. Matapos patayin si Jennifer, tinawag ni Min-ho ang kanyang mga tauhan upang linisin ang pinangyarihan. Ngunit kanina lang, narinig ni Yeonhee sa kabilang linya ang pagpatay ni Min-ho. Alam niyang muling pumatay ang kanyang dating kasintahan. Hindi napigilan ni Yeonhee ang umiyak ng mag-isa. Sa katunayan, pauwi, dahil sa pagiging balisa, nabangga niya ang isang tao. Agad na nahanap ni Min-ho si Yeonhee at inutusan siyang umuwi. Pagkatapos, minaneho niya ang sasakyan ni Yeonhee at nagpanggap na siya ang gumawa ng krimen. Para sa kanya, si Yeonhee ang tanging babae na pinapahalagahan niya. Ang aksidente ni Min-ho ay inatasan kay Jung-hyuk na imbestigahan ng kanyang superior. Matapos mangyari ang insidente kay Dong-woo, hindi lang mapapadala si Jung-hyuk sa United Nations, kundi magiging kandidato rin siya para sa Prosecutor General Award. Para sa kanyang kinabukasan, umayag si Jung-hyuk sa kanyang superior. Nagpasya siyang isuko ang paghahanap kay Hayon habang inaako ang investigasyon ng aksidente. Nang malaman ni Min-ho na tinalikuran ni Dong-woo ang apela, nagpasya siya. Balak niyang patayin si Dong-woo sa bilangguan upang hindi na humaba pa ang gabi at magkaroon ng mas maraming problema. Kaya, kusang loob na hiniling ni Min-ho na siya ay ipasok sa bilangguan. Kasabay nito, pagkatapos ng ilang araw at gabi ng paggunita, si Dong-woo ay sa wakas ay naalaala ang lahat ng detalye ng kaso noong gabing iyon. Pati na rin ang pagkakakilanlan ng misteryosong tao na nag-utos sa kanya na akuin ang krimen. Si Min-ho ang nasa likod nito. Nang gabing iyon, una, dinala ni Sung-il ang kanyang anak na babae sa kanyang bahay sa tapat. Galit na pinatay ni Min-ho si Jisoo, pagkatapos ay nilikha ng kanyang mga tauhan ang kaguluhan sa pinangyarihan. Sa huli, ginising niya si Dong-woo. Harap-harapan kay Dong-woo, walang pag-aatubili si Min-ho. Bakit kailangan mong kumapit sa akin at ayaw mo akong bitawan? Gusto ni Dong-woo na ipaghiganti ang kanyang asawa, ngunit si Min-ho ay walang takot. Kung mawawala ako, maguguluhan din si Hayon. Sinabi ni Min-ho kay Dong-woo na kung gusto niyang iligtas ang kanyang anak na si Hayon, kailangan niyang maging ang pumatay sa kanyang asawa. Ito ang totoong nangyari noong gabing iyon. Naalala ni Dong-woo ang katotohanan ng si Min-ho ay inilipat din sa selda ni Dong-woo. Siyempre, inutusan na ni Min-ho ang hepe ng kulungan. Sa harap ng pumatay sa kanyang asawa, matyagang nagpigil si Dong-woo. Alam niya, kapag naibalik na niya ang kanyang alaala, gagawin ni Min-ho ang lahat para mahanap ang kanyang anak. Upang itaguyod ang katarungan, determinado si Dong-woo na magtiis. Ang agarang prioridad ay lumipat sa selda ng mga nakasentensyahan ng kamatayan at kumpletuhin ang plano ng pagtakas.
Para maisakatuparan ang plano, nagkunwari si Dungo na nawala ng alaala. Hintayin mo lang, Minho. Sa panahong magkasama sila sa iisang selda, si Dungo ay lubos na maingat. Pinipilit niya ang kanyang sarili na magsalita ng formal kay Minho. Ano man ang pag-usisa ni Minho, nagkukunwari si Dungo na ngayon lang sila nagkita. Hindi inaasahan, ang aksyon na ito ay nagpasigla sa pagnanais ni Minho na manalo. Sumumpa siyang gagawin ang lahat para maalala ni Dungo ang lahat. Piniling ng kaibigan niya sa kulungan kay Minho na ipakita ang kanyang galing. Kaya, nagkunwari si Minho at nagtanghal ng isang maikling dula. Ang pangunahing nilalaman ay ang eksena ng gabing nangyari ang krimen. Ang asawa ni Dungo ay labis na nagmamakaawa sa kanya, na kumukurap. Galit na dinakma ni Dungo si Minho. Kung maaari, talagang gusto niyang patayin ang baliw na ito para ipaghiganti ang kanyang asawa. Ngunit pagkatapos noon, kumalma si Dungo at kinuha ang tinapay sa kamay ni Minho at patuloy na kinagat. Lumikha siya ng isang eksena na parang dinakma niya si Minho dahil mali ang kinuha niyang tinapay. Nakakalungkot, hindi madaling harapin si Minho. Para tuklasin si Dungo, nagplano muli si Minho kasama ang hepe ng kulungan. Pinaniwala niya si Dungo na may isang bata na bibisita sa kulungan. Mabuti na lang, mabilis ang reaksyon ni Dungo. Napagtanto niya na ang bagay na ito ay inayos ni Minho. Gusto niyang ibunyag ni Dungo ang kanyang pagkukunwari sa harap ng kanyang anak. Hindi ko hahayaang magtagumpay ka. Biglang nawala ang ina ni Minho. Sa lugar ng pagsamba, natagpuan ng chairman ang kanyang asawang may sakit. Dati sa ospital, dahil palihim niyang narinig ang pag-uusap ni Minho at Yeonhee. Nalaman niya ang sikreto ni Minho sa pagpatay at pagpapalit sa posisyon ng kanyang kapatid. Mahigpit ang chairman na humihiling sa kanyang asawa na manahimik kung ayaw niyang mawalan ng pangalawang anak. Mabuti na lang, dahil sa katandaan at kahinaan, madalas na nagugulo ang kanyang alaala. Tila walang panganib sa sikreto ni Minho. Kamakailan, buong sigasig na inimbestigahan ni Yeonhee ang kaso ni Jung-ho. Nang magkita sila, sinabi ni Jung-ho na naibalik na ang kanyang alaala at alam niyang si Minho ang salarin. Nag-iba ang kulay ng mukha ni Yeonhee. Ngayon, itinalaga ni Minho si Yeonhee bilang kanyang abogado. Alam ni Jung-ho na pinili ni Minho si Yeonhee dahil sa kanya. Nagpaalala si Jung-ho na sinabihan si Yeonhee na magkunwaring walang alam sa pagbabalik ng kanyang alaala at na si Minho ang salarin. Ito lamang ang paraan upang maiwasan niya ang mga mata ni Minho at maisakatuparan ang kanyang plano sa pagtakas. Sa sandaling matagumpay siyang makatakas, balak ni Jung-ho na hanapin muna ang kanyang anak pagkatapos ay susuko. Pagkatapos ng pagsuko, ang kaso ay muling lilitisin at maaaring malinis ang kanyang pangalan mula sa krimen ng pagtakas. Natuklasan ni Yeonhee ang isang pahiwatig sa bahay ni Jung-ho. Sa lagayan ng kutsilyo, nawawala ang itak. Inihayag ni Jung-ho na itinago na niya ang kutsilyo. May dugo ni Minho doon na siyang ginamit niyang sandata upang patayin si Jisoo. Maaari itong maging mahalagang ebidensya upang kasuhan si Minho sa muling paglilitis. Sa kabilang banda, sa pagsasaayos nakuha ni Jun-hyuk ang kanyang medalya. Nang gabing iyon, pinainom ng alak ng matataas na opisyal si Jun-hyuk bilang paalam. Sa loob ng ilang araw, pupunta na si Jun-hyuk sa United Nations. Lubos na nasiyahan si Jun-hyuk, ngunit nang gabing iyon, isang tawag sa telepono ang ikinagulat niya. Nasa kabilang linya si Hayon, ang anak ni Jung-ho. Nakakalungkot, hindi pa nakapagsalita ang bata ng sapat. Mabilis na ibinaba ni Sungil ang telepono. Ilang araw nang niloloko ni Sungil si Hayon, ngunit sa paglipas ng panahon ay unti-unting napansin ni Hayon ang kakaibahan. Bukod pa rito, nakita niya sa Zihi ang balita na nahuli ang kanyang ama. Sa sandaling ito, sa harap ni Sungil, umiiyak ng husto ang bata. Ang mga luha ng bata ang nagpatinag kay Sungil. Kinagabihan, nag-aalangan muli si Sungil kung tatawagan niya ang pulis para magsumbong. Sa oras na iyon, pumayag ang tauhan ni Minho. Hanggat susundin ni Sungil ang mga utos, babayaran ni Minho ang operasyon ng kanyang kapatid. Ngunit pagkatapos noon, bagamat sumailalim sa operasyon, namatay pa rin ang kanyang kapatid. Tinakot ng tauhan si Sungil na ang ebidensya ng pagkidnap ni Sungil kay Hayon ay nasa kamay ni Minho. Kung tatawagan niya ang pulis, si Sungil ay inaasahang magiging scapegoat. Sa pag-iisip nito, dahil sa takot na maparusahan, sa huli ay hindi na tumawag si Sungil para magsumbong. Sa kabilang banda, matapos matanggap ang tawag ni Hayon, tuwang-tuwa si Jun-hyuk at napagtanto niyang buhay pa ang bata. Nang makita ang kanyang bagong natanggap na gantimpala, tila tinutukso si Jun-hyuk. Kaya, kailangan niyang mabilis na hanapin si Hayon at malaman na naibalik na ang alaala ni Jung-ho. Nagpaalala ang doktor na para kay Jung-ho, ang pagkawala ng memorya ay isang mekanismo ng pagtatanggol sa sarili. Marahil sa hindi kalayuan, mawawalan muli ng alaala si Jung-ho upang protektahan ang kanyang sarili mula sa masakit na alaala. Labis na nag-aalala si Jung-ho na mangyari muli ang sitwasyong ito. Bawat pagkakataon bago mawala ng alaala, nananaginip si Jung-ho na ginigising siya ng kanyang asawa at anak na babae. Iyon ang sandali na pinakagusto niyang balikan. Iminungkahi ng doktor na maaari si Jung-ho na maghanap ng pahiwatig mula sa kanyang mga panaginip. Samantala, hindi pa rin humihinto si Minho. Isang beses, aksidenteng nakapagsalita si Chun-shik, kaya nalaman ni Minho na ililipat na si Jung-ho sa selda para sa mga nakasentensyahan ng kamatayan.
Naghinala si Minho na may iba pang plano si Jung-woo. Kaya, muli siyang nakipagsabwatan sa hepe ng bilangguan na balak ilipat si Jung-woo sa ibang kulungan. Ang kulungan na ito ay sinasabing kinatatakutan ng lahat, kaya nakita ni Jung-woo na malapit nang masira ang kanyang plano sa pagtakas. Labis na nalungkot si Jung-woo sa pag-iisip na hindi niya hahayaan na sirain ni Minho ang kanyang plano. Kinabukasan, ililipat na si Jung-woo sa kulungan na iyon. Si Minho naman ay inilipat ng warden sa isang pribadong eerie room na may fireplace. Tamang-tama, nakatanggap ng balita ang warden na may problema sa dating selda ni Jung-woo. Lumapit si Minho at natuklasan niya ang ilang linya ng kanyang pangalan na nakasulat sa dugo sa dingding ng silid. Agad na baliw na tumawa si Minho. Jung-woo, naaalala mo ako. Sa oras na iyon, sa loob ng sasakyang naglilipat sa kanila sa kulungan, tiningnan ni Jung-woo ang kanyang mga daliri na puno ng sugat dahil sa pagsusulat gamit ang dugo. Lihim siyang nagtitiyak, makikita mo pa ako. Minho, tulad ng iyong hula. Inutusan ni Minho ang warden na agad ibalik ang sasakyan na nagdadala kay Jung-woo. Sa pagsunod sa utos ni Minho, ibinalik si Jung-woo sa orihinal na kulungan. Biglang lumuhod si Minho sa harap ni Jung-woo. Nagkamali ako, ikaw lang ang nakakakilala sa akin bilang si Minho. Pakiusap, magkunwari kang hindi mo ako kilala. Habang hindi pa maintindihan ni Jung-woo, tumayo si Minho at tumawa ng labis. Sa tingin mo gagawin ko iyon? Niloloko lang niya si Jung-woo. Galit na galit si Jung-woo. Gusto pa ni Minho ng kompetisyon. Buong tapang niyang sinabi na mahahanap niya si Hayon bago si Jung-woo. Alam ni Jung-woo na nasa kamay ni Sungil ang kanyang anak na babae. At kailangan niyang manalo sa karerang ito. Pagpasok niya sa selda, natuklasan ni Jung-woo na inilipat na si Chan-shik sa kanyang selda. Ito ay isang magandang balita. Mula noon, mas malapit na silang makapagplano ng bagong pagtakas. Nagplano na si Chan-shik. Ang kulungan na ito ay may kabuuang 7 pintuan. Kailangang buksan ang 7 pintuan na ito upang makatakas. Ngunit malinaw, mas mahirap itong gawin kaysa sa pag-akyat sa langit. Biglang kinausap ng warden si Jung-woo. Paulit-ulit niyang sinubukan na malaman ang galit ni Jung-woo sa kinatawan ng ama. Matapos makita ang pangalan ni Minho na isinulat ni Jung-woo sa dingding, naghinala ang warden. Dagdag pa, ang kinatawan ng ama ay nagpakumbaba at dumating sa kulungan. Nagpasiya ang warden na marahil mayroong sikreto ang kinatawan ng ama na hawak ni Jung-woo. Para makakuha ng mas maraming benepisyo mula sa kinatawan ng ama, binigyan siya ng warden ng 3 araw. Umaasa siyang magsasabi ng totoo si Jung-woo. Upang takutin si Jung-woo, naglagay pa ang warden ng baril sa observation tower. Kung hindi makikipagtulungan si Jung-woo, gagamitin niya ang dahilan na pagtakas para patayin siya. Sa panahong iyon, bumisita ang chairman kay Minho sa kulungan na humihiling kay Minho na pumunta sa prosecutor's office. Dito nalaman ni Minho na ang kanyang kapatid, na mukhang tahimik, ay nasangkot pala sa pag-iwas sa buwis at pagtatago ng pera. Ama, niloloko mo ba ako? Walang ibang pagpipilian. Pansamantalang umalis si Minho sa kulungan para sumailalim sa investigasyon. Kasabay nito, dumating ang pulis para hanapin si Yeonhee. Ang pagkawala ni Jennifer ay nabunyag. Sa pamamagitan ng iba't ibang pahiwatig, naghinala ang pulisya na ang pagkawala ay may kaugnayan kay Minho. Upang protektahan ang sikreto ni Minho, pinili ni Yeonhee na magsinungaling sa pulisya. Kabilang din sa mga nagsinungaling si Jun-hyuk. Mula nang matanggap ang tawag mula kay Yeonhee, mas naintindihan ni Jun-hyuk kaysa kaninuman. Hindi namatay ang bata, ibig sabihin hindi pumatay si Jung-woo. Ngunit nang bisitahin niya si Jung-woo sa kulungan, sinabi ni Jun-hyuk na itinigil na ang paghahanap kay Hayon. Alam na alam ni Jun-hyuk na siya ang nagmungkahi sa hukom na hatulan si Jung-woo. Ngayon na may ibang detalye ang kaso, hindi niya maaaring isakripisyo ang kanyang kinabukasan para tulungan ang kanyang kaibigan. Hindi na ito mailigtas. Pasensya na, Jung-woo. Sa labas, abala ang mga tauhan ni Minho sa paghahanap kay Hayon. Mabuti na lang, matalino si Sungil at ilang beses niyang matagumpay na naitago si Hayon. Dahil sa kanyang konsensya, nagpa siya si Sungil na dalhin si Hayon sa istasyon ng pulisya. Kapag lumitaw ang bata, ang kaso ni Jung-woo sa pagpatay sa kanyang anak na babae ay matatapos ng kusa. Ngunit pagkatapos ng ilang hakbang, bumalik ang bata at hinawakan ang kamay ni Sungil. Tito, natatakot po ako. Sa harap ng bata na parang kapatid niya, hindi nakatiis si Sungil. Sa loob ng bodega ng estado, muling nanaginip si Jung-woo. Napanaginipan niyang ginigising siya ng kanyang asawa at anak. Sa kabutihang palad, sa pagkakataong ito, nagising si Jung-woo nang hindi nawawala ng memorya. Naalala ni Jung-woo ang payo ng doktor. May sagot sa panaginip. Nakita na niya ang sagot. Ang dahilan ng paulit-ulit na pagkawala ng memorya ay dahil sa labis na pagmamahal sa kanyang asawa at anak, ngunit hindi niya sila mayakap. Ngunit ngayon alam na ni Jung-woo na sa paglampas lang sa masakit na panahong ito, mayayakap niya ang kanyang asawa sa panaginip. Para makasiguro, pinayuhan ni Jung-woo si Eun-ha na gumawa ng video para sa kanya. Sa video, isiniwalat ni Jung-woo ang totoong dahilan ng kanyang pagkakakulong. Hiling niya na tandaan nila na si Minho ang salarin na dapat hulihin. Ipinapaalala rin niya na ang pinakamahalagang gawain sa ngayon ay ang makatakas sa kulungan at hanapin ang kanyang anak na babae. Nakaisip na si Jung-woo ng tanging paraan para makatakas. Para sa planong ito, nagtago si Jung-woo ng isang piraso ng salamin.
Sa mga sumunod na araw, pinatalim niya ang isang gilid ng salamin. Kasabay nito, bumili siya ng susi. Maaari nitong buksan ang posas ng key all-knowing key na bilanggo sa kulungan. Sa huli, isiniwalat niya ang buong plano ng pagtakas kay Changshik. Dumating na ang araw ng pagpapatupad ng plano. Ngunit sa araw na iyon, matagumpay ding nalampasan ni Minho ang investigasyon ng piskal. At bumalik siya sa kulungan bilang sanhi ng aksidente. Nang matanggap ang balita, napilitan si Jung-o na baguhin ang isang bahagi ng kanyang plano. Sa araw na iyon, palihim na ibinigay ni Jung-o ang pinatalas na piraso ng salamin kay Changshik. Pagdating ng pila, biglang dinakma ni Changshik ang piraso ng salamin at sinaksak si Jung-o. Pagkatapos, sa gitna ng kaguluhan, inilagay niya ang sandata sa kamay ni Minho. Sakto, wala ang warden ng araw na iyon. Ikinulong ng mga gwardya si Minho sa isang madilim na silid. Dinala si Jung-o na sugatan sa infirmary. Habang sinusuri ang kanyang sugat, sinenyasa ni Jung-o ang doktor sa kanyang mga mata. Naintindihan ng doktor at sinabi niyang malubha ang sugat at kailangan ng operasyon sa ospital. Nauna nang napansin ni Jung-o na ang doktor ay pantay ang pagtrato sa lahat. At mayroon siyang 2 profesional na sertipiko na nagpapakitang matalino siya. Sa tulong ng doktor, inilagay si Jung-o sa stretcher. Isa-isang binuksan ang mga pinto at ang dating piskal ay inilabas mula sa kulungan. Ito ang plano ni Jung-o para makatakas sa pamamagitan ng pagtusok sa sarili sa tulong ni Changshik at pakikipagtulungan sa matalinong doktor. Sa huli, matagumpay siyang nakatakas. Nang malaman na inilabas na si Jung-o, hiniling ni Minho sa warden na ilipat si Jung-o sa ospital sa ilalim ng Chamyong Group. Sa ospital, gustong gamitin ni Jung-o ang susi na ibinigay sa kanya upang buksan ang kanyang mga posas. Ngunit ang ibinigay pala ay peking susi. Habang nababalisa pa siya, biglang nagpanggap si Taesu bilang doktor at tinulungan si Jung-o na buksan ang kanyang posas. Nag-iwan pa siya ng cellphone, umaasang mahahanap ni Jung-o si Hayon sa labas. Matapos makamit ang kalayaan, tiniis ni Jung-o ang sakit at isinuot ang puting laboratory coat, nagtago sa parking lot ng ospital, at tinawagan si Yun-ha upang sunduin siya sa ospital. Ngunit, sinabi ni Yun-ha na si Hayon ay nasa ospital ding iyon. Sa araw ng pagtakas ni Jung-o, dinala ni Sungil si Hayon sa hair salon ng tiyahin ni Yun-ha na gustong ibigay si Hayon kay Yun-ha. Ngunit si Hayon ay nilagnat ng husto at nawalan ng malay. Kailangan lang ni Sungil na dalhin muna ang bata sa ospital. Narinig ni Yun-ha mula sa kanyang tiyahin na dinala ni Sungil ang bata doon. Sa huli, mula sa direksyon ng ambulansya, nalaman niya ang lokasyon ni Hayon at ang diagnosis ay nagpakita na si Hayon ay may pulmonya at kailangan ng paggamot sa ospital. Nakuha rin ng mga tauhan ni Minho ang impormasyon na habang hinahanap ng lahat ng ospital si Hayon, ang pinakamapanganib na lugar ay ang pinakaligtas. Sa matinding sitwasyon, kailangan lang ilipat ni Sungil ang bata sa ospital sa ilalim ng Chamyong. Ito ang dahilan ng kasalukuyang sitwasyon. Upang mahanap ang kanyang anak, nagpanggap si Jung-o bilang isang doktor at pumunta sa pediatric ward ng ospital. Muli niyang nakita si Sungil na papalabas sa isang silid ng pasyente na may kaunting pag-asa. Pumasok si Jung-o sa silid at binuksan ang bawat kortina, at sa huling kama, maswerte siyang natagpuan si Hayon, ang kanyang anak na babae. Nang makita niya ang kanyang anak na ligtas, naiiyak na nangako si Jung-o na tiyak na iuwi niya ang kanyang anak. Bumalik si Sungil sa silid para humingi ng tawad kay Jung-o at nalaman ang buong kwento. Hindi sinisi ni Jung-o si Sungil, bagkus ay nagpasalamat siya rito sa pag-aalaga sa bata sa loob ng ilang araw. Sa sandaling ito, nakarating na sina Minho at ang warden sa gate ng ospital. Naghahanap ang mga tauhan sa buong ospital para mahanap sina Jung-o at ang kanyang anak upang maiwasan ang pagkakadakip. Nagtago sina Jung-o at Sungil kasama ang bata sa storage room ng ospital. Pinayuhan ni Sungil si Jung-o na agad na tumawag sa pulis pagkalabas nila. Ngunit umiling si Jung-o, walang maniniwala sa sinasabi ng isang bilanggong may sentensyang kamatayan. Lalo na't hindi niya gustong malagay sa panganib sina Sungil at ang kanyang anak. Sa matinding sitwasyon, sinabihan ni Jung-o si Sungil na dalhin muna ang bata sa parking lot. Pagkalipas ng 20 minuto, pupunta siya para makipagkita. Bago umalis, kinuhanan ni Jung-o ng litrato ang kanyang anak at inilagay sa telepono ni Taesu. Pagkatapos, sinadya niyang magpakita sa harap ng mga tauhan ni Minho. Sinamantala ni Sungil ang pagkakataon upang dalhin si Hayon sa parking lot. Dumating ang 20 minuto at hirap na hirap si Jung-o na makarating sa tagpuan. Ngunit muling lumitaw ang mga tauhan at humarang sa kanya. Para protektahan ang kanyang anak, nahuli si Jung-o. Pagkagising niya sa silid ng ospital, nakita ni Jung-o si Minho na may ngiting masama. Gusto pa rin ni Minho na ipagpatuloy ang paghahanap kay Hayon. Inutusan ng warden na ibalik si Jung-o sa kulungan. Sa kabutihang palad, matagumpay na nakatakas si Sungil at sinunod ang payo ni Jung-o na pumunta sa ibang ospital. Nakilala ng doktor si Jung-o at sinuri niya si Hayon, sinabing hindi naman malala ang problema. Doon lamang kumalma si Sungil at lihim siyang nanalangin na sana ay ligtas na makaligtas si Jung-o sa pagsubok na ito. Matapos ibalik sa kulungan, malubha na ang sugat ni Jung-o. Hiniling niya sa doktor na operahan siya at tiyaking hindi malalaman ng warden. Hindi siya nagpa-opera kundi tumakas. Kung hindi, mahirap isipin ang magiging kahihinatnan at ang doktor ay hindi naman isang espesyalista sa operasyon. Mabuti na lang may dating siruhano sa kulungan.
Agad na hinanap ng doktor ang taong iyon, at ang taong iyon ay ang kapwa bilanggo ni Jung-o na si Myojang. Pumayag si Myojang na tumulong, habang ang doktor naman ay sumuporta. Dahil sa matagal na niyang pagtatahi sa kulungan para kumita ng pera, sanay na si Myojang sa pagpapagaling. Matagumpay na nailigtas si Jung-o mula sa bingit ng kamatayan. Dumating din si Minho sa tabi ng kama ni Jung-o. Dahil sa kaguluhang ito, hindi na siya papayagan ng kulungan na pumunta sa ospital. Tuwang-tuwa si Minho dahil kapag nahanap niya si Hayon sa labas, siya ang mananalo sa karerang ito. Matapos mag-iwan ng hamon, sinamahan ng warden si Minho palabas ng kulungan. Ibinunyag niya kay Warden Jung-o na hindi siya sumailalim sa operasyon kundi tumakas. Galit na pinuntahan ng warden ang silid ng pasyente para mag-imbestiga. Sa kabutihang palad, sa tulong ni Myojang at ng surgeon, nakaligtas si Jung-o. Umuwi si Minho dahil siya ang umako ng kasalanan sa aksidente ni Yeonhee. Ito ang unang pagkakataon na hinawakan ni Yeonhee ang kamay ni Minho, at sa sandaling iyon, ang mga mata ni Minho ay puno ng lambing. Iniulat ng utusan na hindi nila mahanap si Hyun, kaya inutusan ni Minho na hanapin ang lahat ng lugar na may kaugnayan kay Jung-o. Sa sandaling ito, sa silid ng pasyente ng bilangguan, si Jung-o, na mukhang nabigo, ay ngumiti ng may kumpiyansa. Malapit nang magsimula ang pagtakas, hindi ito inaasahan ni Minho. Nagsisimula pa lang ang totoong plano sa pagtakas ni Jung-o. Upang maisakatuparan ang plano, kusa ng pinuntahan ni Jung-o ang warden at sinabi na si Minho ay personal na binugbog ng investigador at sinabi rin na nakalimutan niya ang mahalagang ebidensya. Upang ipagpalit ang ebidensya para sa isang ulat sa hinaharap, kinuha ni Jung-o ang isang pampublikong gawain sa bilangguan mula sa warden. Ang gawaing ito ay nagbigay kay Jung-o ng kalayaan sa bilangguan na hindi pa niya naranasan. Nag-usap sina Jung-o at Chon-sik at nagpasya na tumakas sa gabi kapag ang pagbabantay ay pinakamahina. Ang paraan ng pagtakas sa pagkakataong ito ay simple, direkta, at kasabay nito ay mahirap tulad ng pag-akyat sa langit. Iyon ay ang pagbubukas ng kabuuang 4 na pinto. Ang unang pinto ay ang pinto ng selda, ang pintong ito ay hindi madaling buksan. Kaya inilipat ni Jung-o ang kanyang target at nagplano na buksan ang bintana sa tabi. Pagkatapos, sinamantala niya ang pagkakataon habang inihahatid ang pagkain para kumuha ng kutsilyo na gagamitin sa pag-aayos. Pagkatapos ay itinago niya ang kutsilyo sa ilalim ng kahon ng pagkain at ibinigay kay Chon-sik. Sa wakas, habang mahimbing ang tulog ng lahat sa gabi, kasama niya si Chon-sik sa tabi ng bintana. Ang ikalawang pinto ay ang huling kandado sa pasilyo. Ang susi sa pinto ay nakakabit sa warden. Ngunit hindi madaling kunin ang isang bagay mula sa warden. Habang nag-aalala pa rin ang dalawa, biglang lumapit ang kaibigan nilang si Mongchi. Sa loob ng ilang araw, binabantayan ni Mongchi ang kanilang mga plano. Hiniling niya sa dalawa na isama siya. Lumabas na bago siya nakulong, nanalo si Mongchi ng 2 bilyong won sa loto. Malapit na ang oras para tubusin ang premyo. Bago yon, napilitan siyang lumabas. Si Jung-o at Chon-sik ay ayaw ng karagdagang gulo. Hindi inaasahan, kumuha si Mongchi ng isang bungkos ng mga susi. Hindi pa nagtagal ang kaguluhan sa bilangguan. Nakuha ni Mongchi ang mga susi mula sa isang warden sa gitna ng kaguluhan. Nagulat sina Jung-o at Chon-sik. Kasabay nito, nagpasya silang isama si Mongchi sa kanilang pagtakas. Ang problema ay mayroong 5 susi ang kandado sa pasilyo at ang kaukulang mga susi. Ngunit ang bungkos ng mga susi na ninakaw ni Mongchi ay mayroong higit sa 10 susi. Hindi niya alam kung aling susi ang tumutugma sa aling kandado. Ngunit may paraan si Jung-o. Sa oras pa rin ng paghahatid ng pagkain, palihim na pinagmasdan ni Jung-o ang warden. Ang lahat ng mga bungkos ng susi ay magkatulad. Naaalala ni Jung-o ang pagkakasunod-sunod ng mga susi ng warden. Matapos malutas ang problema sa susi, ang kailangan na lang ay ayusin ang kamera. Sa oras na ito, ang lihim na pagpaplano ng tatlo ay napansin ng iba pang mga bilanggo. Buti na lang at mabait sila. Nang malaman nilang buhay pa ang anak ni Jung-o, nagpasya silang tulungan siya. Kaya, sa ilalim ng pagpaplano ni Jung-o, sinamantala niya ang pagkakataong magbasa kasama ang warden. Lihim na naaalala ni Myang ang paggalaw ng kamera. Sa loob ng ilang araw, naitala na ni Myang ang buong sistema ng pagpapatakbo ng kamera ng bilangguan. Ayon sa pagkalkula ni Myang, ang kamera ay may kabuuang 1-0 segundo ng downtime. Kailangan lang nilang gamitin ang 1-0 segundong ito upang makatakas sa paningin ng kamera. Nang maging handa na, inilarawan ni Jung-o ang buong pagtakas. Nalaman niya na sa huli ay nahihirapan siya sa bahagi ng opisina ng warden. Mayroong umiikot na pinto malapit sa opisina. Hindi ito mabubuksan sa ordinaryong paraan. Matapos pag-isipan ng mabuti, nakaisip din si Jung-o ng paraan upang malutas ito. Ngayong gabi, kailangan ni Jung-o na magsagawa ng unang pagsubok para sa pagtakas. Sa pagbabasbas ng kanyang mga kasama, lumabas si Jung-o mula sa selda sa pamamagitan ng bintana na tinanggal na niya noon. Pagkatapos, sinamantala niya ang 1-0 segundong downtime ng kamera. Ginamit niya ang susi sa singsing upang buksan ang kandado ng pasilyo. Sa wakas, nakarating siya sa opisina ng warden. Ito ang paraan na naisip ni Jung-o. Ang opisina ng warden ang tanging silid sa bilangguan na walang kaligtasan na rehas. Bukod pa rito, labis na mayabang ang warden na may ugali na hindi mag-lock ng pinto. Tahasang pumasok si Jung-o. Sa huli, dumaan siya sa bintana, umiwas sa mga ilaw at umakyat sa katabing gusali.
Naging maayos ang pagtakas. Gayunpaman, sa sandaling iyon, narinig niya ang boses ng warden. Maingat na nagmasid si Jungwoo. Nalaman niyang kausap ng warden ang pinuno ng seguridad. Sinabi niya na mayroong isang taong all-knowing sa bilangguan na nagbebenta ng impormasyon sa mataas na presyo. Kailangan nilang suriin ang lahat ng selda upang arestuhin ang taong ito. Nang marinig ang tungkol sa paghahanap sa selda, napagtanto ni Jungwoo na kailangan niyang ihinto ang pagsubok at bumalik kaagad sa kanyang silid. Ang kanyang mga kasamahan ay nag-aalala para kay Jungwoo. Dumating na ang warden para maghanap sa selda. Nang matuklasan niyang wala si Jungwoo doon, nagsimulang magtanong ang warden. Natakot ang lahat. Sa kabutihang palad, sa kritikal na sandali ay bumalik siya sa dating ruta. Dagdag pa rito ang bintana ng banyo, nakabalik si Jungwoo sa selda sa tamang oras. Natapos ang paghahanap sa selda ng warden. Sa wakas ay nakahinga na rin ang lahat. Mas detalyadong plano sa pagtakas ay inihahanda pa. Pinaalalahanan ni Chunshik at Mongchi si Jungwoo. Ang pinakamahirap na bahagi ng operasyon ay ang observation tower. Mayroong 5 observation tower sa kabuuan. Ang bawat tower ay may alarma at mainit na baril at gumagamit ng ilaw sa loob ng 24 oras. Ngunit sa hindi inaasahan, pagkatapos magmasid, sinabi ni Jungwoo na tatakas siya sa observation tower. Ang dahilan ay dahil imposibleng lumabas sa huling pinto. Sa 5 observation tower, pinili ni Jungwoo ang tower sa stadium. Nang gabing iyon, nagpatuloy si Jungwoo sa kanyang pag-ensayo. Upang makapasok sa stadium, kinailangan niyang buksan ang 2 pinto. Habang nag-ensayo, natuklasan ni Jungwoo na mabubuksan ang isang pinto gamit ang ninakaw na susi ng warden. Ngunit ang huling pinto ay hindi mabubuksan gamit ang susi na ito. Kinabukasan, ipinakita ni Taesu kay Jungwoo ang isang video mula sa kamera. Ito ang eksena ng pagtakas ni Jungwoo kagabi. Bukod pa rito, nakita ni Taesu ang litrato ni Hayon na itinago ni Jungwoo sa kanyang telepono. Nang malaman niyang buhay pa ang kanyang pamangkin, at sa pagtatanong sa kanya, isinaysay ni Jungwoo ang lahat ng krimen ni Minho. Galit si Taesu at nagpa siya siyang tulungan si Jungwoo. Ngunit patuloy ding dumarating ang panganib. Para pigilan ang kinatawan ng ama, ginamit ng warden ang abiso sa paglilipat ng bilangguan upang takutin si Jungwoo. Sa loob ng 3 araw, kung hindi ibibigay ni Jungwoo ang ebidensya na pinatay ng kinatawan ng ama si Minho, ililipat siya sa pinakanakakatakot na bilangguan. Ang ebidensya ang trump card ni Jungwoo. Siyempre, hindi niya ito madaling isusuko. Kaya, nagpa siya si Jungwoo na sa loob ng 3 araw ay kailangan niyang matagumpay na makatakas. Sa pagmamadali, muling nag-ensayo si Jungwoo sa pagtakas sa gabi. Ang huling pinto papunta sa stadium, kahit walang susi, ay may steel mesh sa harap. Determinadong pinutol ni Jungwoo ang steel mesh. Ito ang pinakamahusay na paraan upang palitan ang susi. Bukod pa rito, napansin ni Jungwoo na ang power supply room ay madalas na nagba-brownout, na nagiging sanhi ng paminsan-minsang pagpatay ng mga ilaw sa observation tower. Kaya, nang gabing iyon, sadyang pinatay ni Jungwoo ang circuit breaker at nalaman na tumatagal ng 6 na minuto para sa warden na pumasok sa power room at i-on ang breaker. Ang 6 na minutong ito ang oras na aabutin ng 3 sa kanila mula sa stadium patungo sa observation tower. Kapag matagumpay silang nakatakas, plano ni Jungwoo na sumakay sa unang tren palabas. Sa parehong oras, hiniling niya kay Jisoo na bumili ng mga damit para sa kanilang 3 at dalhin ito sa isang abandonadong paaralan malapit sa istasyon ng tren. Ito ang buong plano sa pagtakas. Nang gabing iyon, huling nag-ensayo si Jungwoo. Ang susunod na gabi ang oras para kumilos ang 3 sina Jungwoo, Chunshik, at Mongchi para tumakas. Habang naghahanda si Jungwoo para sa pagtakas, mayroon ding lihim na paggalaw sa labas. Dinala ni Sungil si Hayon sa doktor para suriin. Ang mabait na doktor ay naghanda ng silid para sa kanilang dalawa. Sa panahong magkasama sila, masunuring aawit si Hayon kay Uncle Sungil. Bawat oras, lumilingon si Sungil upang palihim na punasan ang kanyang luha. Dumating din sa lugar na ito ang mga tauhan ni Minho na humahabol sa dalaga. Bagaman sinabi ng doktor na hindi niya nakita si Sungil, natuklasan ng mga tauhan ang sasakyan ni Sungil malapit sa ospital. Sa tabi niya, hindi maiwasang maalala ni Minho ang nakaraan. Noon, para pigilan si Yeonhee na pakasal sa kanyang kapatid, sinubukan ni Minho na guluhin ang kanyang kapatid. Ngunit malamig na tumanggi ang kanyang kapatid. Para sa kapakanan ng korporasyon, hindi niya inalintana na isakripisyo ang kanyang personal na kaligayahan at ang kanyang kapatid. Nang maisip na sa wakas ay naging kanya na si Yeonhee, naramdaman lang ni Minho na lahat ay nararapat sa kanya. Nakipagkita si Sungil kay Minho matapos malaman na buhay pa si Hayon. Sinimulan ni Sungil na balikan ang kaso ni Jungwoo at natuklasan ang kinatawan ng ama. At matapos mangyari ang kaso, hindi lamang isang beses siyang pumasok sa gusali kung saan nakatira si Jungwoo. Pinagsama ang mga pahiwatig pagkatapos, naghinala si Sungil na ang kinatawan ng ama na ito ay si Minho. Nang mabunyag ang kanyang pagkatao, hindi nataranta si Minho kundi binanggit ang nalalapit na pagpunta ni Sungil sa United Nations. Tulad ng inaasahan, para sa kanyang magandang kinabukasan, pinili ni Sungil na manahimik. Sa bilangguan, dumating na ang oras ng pagtakas. Sa gabi, tinanggap ng 3 ang pagbabasbas ng kanilang mga kasamahan.
Pumasok sila sa mapanganib na landas ng pagtakas, sinundan ni Jungwoo, Chunshik, at Mongchi ang pagtakas sa kamera. Binuksan nila ang pinto at dumaan sa pasilyo. Nakakagulat, mayroong karagdagang serya ng security locks sa harap ng opisina ng warden. Sa kritikal na sitwasyon, kinuha ni Jungwoo ang katabing fire extinguisher at binasag ang salamin ng pinto. Kasama sina Chunshik at Mongchi, dumaan sila sa bintana ng opisina ng warden, gumapang papunta sa bubong ng kalapit na gusali, at pagkatapos ay sumunod sa dingding patungo sa labas ng estadyo. Sinamantala ni Jungwoo ang pagkakataong patayin ang circuit breaker sa power room. Sa sandaling patay ang mga ilaw dahil sa pagkawala ng kuryente, gumapang ang tatlo sa sirang steel mesh. Tumakbo sila ng mabilis patungo sa ilalim ng observation tower sa dulo ng estadyo. Nakuha ni Jungwoo ang susi upang buksan ang observation tower. Matagumpay na binuksan ng tatlo ang pinto ng Tor at umakyat sa hagdan. Biglang huminto si Taesu. Ngunit hindi nataranta si Jungwoo. Lumalabas na ibinigay ni Taesu ang susi sa observation tower. Upang tulungan si Jungwoo, kusa siyang nagpunta sa lugar na ito para magbigay ng suporta. Nang marinig ang payo ni Taesu, umakyat ang tatlo sa hagdan. Ang hepe ng seguridad na nagbabantay sa observation tower ay nakasuot ng earphone at nakikinig ng musika. Nang hindi nakatingin ang hepe, itinali ng tatlo ang lubid sa rehas at bumaba, hanggang sa wakas ay nakarating sa lupa at matagumpay na nakatakas mula sa bilangguan. Ngunit nang matapos ang kanta, napansin ng hepe ang lubid na nakatali sa rehas at ang tatlong tumatakas. Akmang kukunin na niya ang baril nang pigilan siya ni Taesu para maiwasan ang paninisi. Ibinigay ng hepe ang lubid kay Taesu upang asikasuhin. Nang gabing iyon, bumalik ang warden sa bilangguan at natuklasan na nasira ang opisina. Nalaman niyang may tumakas at pagkatapos ay umalinggaw ang alarma sa bilangguan. Mabilis na kumilos ang mga warden. Tumakbo ang tatlong sinadungo patungo sa tulay malapit sa bilangguan. Sa puntong ito, umalis na ang unang tren. Para maiwasan na mahuli, nagpa siya ang tatlo na maghiwalay at magkita sa construction site malapit sa istasyon ng tren. Matagumpay na nagtago sina Chunshik at Mongchi sa abandonadong paaralan sa malapit at sinuot ang mga damit na inihanda para sa kanila. Dumating din ang hepe ng seguridad kasama ang kanyang mga tauhan, ngunit sa kabutihang palad, magaling magtago ang dalawa kaya hindi sila natuklasan ng hepe. Matapos umalis ang mga humahabol, nagtungo ang dalawa sa construction site ayon sa plano. Ngunit hindi ganoon kaswerte si Dungu. Sa daan, isang pulis na nagpapatrolya ang nakakita kay Dungu at sa wrapper ng candy. Ngunit sa kabutihang palad, matalino si Dungu. Nagkunwari siyang nawalan ng malay at sinamantala ang pagkakataon para pusasan ang pulis at tumakas, umaasa sa muling pagsasama nila ng kanyang anak. Tumakbo si Dungu para sa kanyang buhay at sa wakas ay nakarating sa pintuan ng construction site. Sa puntong ito, hindi kalayuan ang sasakyan ng pulis. Sa kabutihang palad, dumating si Eunhye sakay ng sasakyan sa tamang oras. Nakipag-ugnayan din sina Chunshik at Mongchi kay Eunhye at sa wakas ay umalis bago pa malaman ng warden. Upang maiwasan ang paninisi mula sa kanyang nakakataas, hindi isinapubliko ng warden ang pagtakas. Sa halip, palihim siyang nag-utos sa hepe ng seguridad na maghanap sa mga lugar kung saan maaaring magpakita si Dungu. Nais ni Dungu na hanapin agad ang kanyang anak, ayon sa kanilang napagkasunduan ni Sungil. Marahil ay nasa lugar pa rin ni Dosi si Hayon. Walang mapuntahan si Chunshik kaya balak niyang sumama kay Dungu. Samantala, nagpaalam si Mongchi sa kanilang dalawa upang tubusin ang kanyang tiket sa loto. Natuklasan na ng mga tauhan ni Minho ang kinaroroonan ni Sungil. Tumakas si Sungil habang nagmamaneho palayo bago pa man makahabol ang mga tauhan. Hindi nagmamadaling humabol ang mga tauhan dahil may tracker na ang sasakyan ni Sungil. Nang makarating si Dungu sa ospital, kalalabas pa lang ng mga tauhan sakay ng sasakyan. Naisip ni Dungu na marahil ay hinahabol sina Sungil at ang kanyang anak. Sinabi ni Dungu kay Chunshik na pumasok sa ospital para mag-imbestiga, habang siya naman at si Eunhye ay sumunod sa mga tauhan. Sumunod sila at nalaman na dinala ng mga tauhan ang isang grupo ng mga tao sa isang shopping mall. Nasa pet shop sa mall sina Sungil at Hayon. Para maunahan ang kalaban na mahanap sina Sungil at ang kanyang anak, humingi ng tulong si Dungu sa istasyon ng radyo para mag-anunsyo ng paglipat ng sasakyan. Ang numerong binanggit sa anunsyo ay ang numero ng jersey ni Sungil sa bilangguan. Narinig ni Sungil ang pahiwatig na anunsyo, ngunit hindi niya alam sa oras na iyon na nakatakas na si Sungil. Inakala niya na ginagamit ito ng kalaban para lokohin siya para magpakita. Kaya dinala niya si Hayon palabas ng mall. Sa kabutihang palad, naunahan ni Sungil na makita si Sungil at agad na pinindot ang alarm upang magdulot ng kaguluhan. Sinamantala ni Sungil ang kaguluhan upang dalhin ang dalagita palayo. Upang makipag-ugnayan si Sungil sa kanya, kusa na ibinunyag ni Dungu ang tungkol sa kanyang pagtakas. Talaga nga, nang makita ni Sungil ang balita tungkol sa pagtakas, nalaman niyang hinahanap siya ni Dungu sa balitang narinig niya kanina. Nakipag-ugnayan siya muli at natagpuan ang lugar kung saan sila nagkita. Agad na tinawagan ni Sungil si Eunhye, kaya't nakipag-ugnayan siya kay Dungu at sinabi ang kanyang lokasyon na sinabihan itong bilisan. Habang abala si Dungu sa labas, nasa airport naman si Junyuk, naghahanda para pumunta sa Amerika. Ngunit di niya inaasahan na makita ang balita tungkol sa pagtakas. Simula nang malaman ni Junyuk ang pagkatao ni Minho nang hindi ito sinisiyasat, nagsimula na silang magkasabwat. Inutusan ni Minho si Junyuk na hulihin si Dungu.
Ano man ang mangyari, hindi dapat payagan si Dungho na humiling ng muling paglilitis sa kaso. Kasabay nito, inutusan din niya si Junyuk na hanapin ang armas na ginamit niya upang patayin ang asawa ni Dungho at agad namang pumayag si Junyuk. Bilang kapalit, umasa si Junyuk na mahahanap at poprotektahan ni Minho si Hayon, ngunit sa parehong oras, si Minho ay nahaharap din sa isang malaking problema. Ang Chamyong Group ay nahaharap sa kaso ng panunuhol at pagtatayo ng mga peking kumpanya. Hindi bumibitaw ang prosekusyon dahil may hawak silang matibay na ebidensya na ibinigay ng manugang ng grupo, si Yeonhee. Ginawa ito ni Yeonhee upang ipaghiganti ang kanyang ama na namatay dahil sa chairman. Nahaharap sa problema ang grupo at balak ng chairman na itulak si Minho upang umako ng responsibilidad. Nang araw na iyon, ginamit ng prosekusyon ang mga paratang na iyon upang arestuhin si Minho para sa investigasyon. Para makatakas mula sa prosekusyon, nag-alok si Minho na sumailalim sa lie detector test. Nang banggitin ang tungkol sa peking kumpanya, ipinakita ng makina na hindi nagsisinungaling si Minho. Sa sandaling iyon, kaswal na tinawag ng taga-usig ang pangalan ni Kinatawan Cha. Sumagot si Minho, ngunit sa hindi inaasahan, nahuli ng makina ang mga bakas ng kanyang pagsisinungaling. Dahil sa kaguluhan, umalis agad si Minho. Nang gabing iyon, ayon sa address na ibinigay ni Sungil, pumunta si Sungil sa isang motel para sunduin ang kanyang anak. Ngunit hindi inaasahan, naunahan na siya ng mga tauhan ni Minho, sinaksak si Sungil at dinala si Hayon. Ibinigay pa nila sa pulisya ang lokasyon ni Sungil. Nang makita niyang papalapit na ang sasakyan ng pulis, tinawagan niya ang ambulansya para kay Sungil. Nagmamadaling umalis si Sungil. Sa mismong sandaling ito, tinawagan ni Minho si Sungil na may tono ng tagumpay. Ako ang nanalo sa labanan sa paghahanap sa iyong anak, ang sagot ni Sungil sa sigaw. Kung hawakan mo ang kahit isang hibla ng buhok ni Hayon, papatayin kita. Ngunit sa oras na ito, dumating na ang pulisya at kinailangan ni Sungil na magmadaling tumakas. Nagtago siya sa ilalim ng sasakyan para makaligtas. Matapos matagpuan ang anak ni Sungil, tinawagan ni Minho si Sungil upang ipaalam ang tungkol dito. Pinilit niya itong hanapin ang sandata na ginamit niya upang patayin ang asawa ni Sungil. Pagkatapos ay inutusan niya ang kanyang mga tauhan na dalhin ang bata sa villa. Dinala naman si Sungil sa ospital. Banta ng tauhan na sumaksak sa kanya, ang ebidensya ay nagpapatunay na ang kaso ng asawa ni Sungil ay may kaugnayan kay Sungil. Lahat ay nasa kamay ni Minho. Hiniling ng tauhan kay Sungil na makipagtulungan sa pagsisinungaling upang iligtas ang kanyang sarili. Sa puntong ito, tinanong ng pulisya si Sungil. Masasabi lamang ni Sungil na ang sumaksak sa kanya ay si Sungil mismo at hindi niya kayang protektahan ang kanyang anak. Halos gumuho si Sungil. Sa kabutihang palad, inaliw siya ni Yeonhee. Bukod pa rito, si Chunshik, na masasabing matalino, ay nakatakas sa pagkubkob ng pulisya at nakipagkita kay Sungil. Hinanap ng pulisya si Yeonhee na naghinalang kasama niya si Sungil. Ngunit hiniling ni Yeonhee sa pulisya na kumuha muna ng search warrant bago sila mag-usap. Kanina lang, ayaw saktan ni Sungil ang abogadong si Yeonhee, kaya sinabihan niya itong umuwi muna. Sumakay naman siya sa sasakyan ni Chunshik, balak iligtas ang kanyang anak. Sa kabilang banda, dahil sa panloob na pagsumbong ni Yeonhee, nahaharap sa krisis ang Chamyong Group at si Minho ang naging target ng pag-atake. Dati, dahil sa Chamyong Group, nagpakamatay ang ama ni Yeonhee matapos siyang makulong. Ngayon, nanumpa si Yeonhee na babawiin niya ang lahat ng nawala sa kanyang ama. Kinubkob si Minho ng mga reporter hanggang sa mawalan siya ng pasensya. Sa sandaling ito, may isang sasakyang bumangga sa likuran. Nang bumaba ang driver upang ayusin ang problema, ipinikit ni Minho ang kanyang mga mata para magpahinga. Ngunit di nagtagal, dinala siya ng driver sa isang abandonadong lugar. Lumingon si Minho at ang taong nasa harapan niya ay si Sungil. Kanina, habang sinusundan niya, sinamantala ni Sungil ang pagkakataong makipagpalit ng driver. Sinuntok ni Sungil si Minho at hiniling sa kanya na sabihin ang kinaroroonan ng kanyang anak. Tumawa ng baliw si Minho, walang silbi sa akin ang taktikang iyan. Galit na kinuha ni Chunshik ang martilyo at akmang papaluin siya. Sa kabutihang palad, napigilan siya ni Sungil sa tamang oras. Sa sandaling iyon, umalinggaw ang sirena ng pulis. Hindi na natatakot si Minho dahil mayroon na siyang malinis na paraan. Sinabi niya kay Sungil na dalhin ang kutsilyo na ginamit niya upang patayin ang babae kapalit ng kanyang anak. Umalis sina Sungil at Chunshik at nagmaneho papunta sa isang gasolinahan. Nang araw ng insidente, itinago ni Sungil ang gintong ore ni Minho dito. Lumipas ang maraming araw at hinukay ni Sungil ang kutsilyo na ibinaon niya. Sa sandaling ito, dumating din si Jisoo sa gasolinahan. Ayon sa analisis ng mapa, natuklasan ni Jisoo kung saan itinago ni Sungil ang sandata. Nang makita niya ang kanyang matalik na kaibigan na dumating, nahulaan na ni Jisoo ang dahilan. Hindi na nagtago pa si Sungil. Sinabi niyang alam na niya ang lahat, kasama na ang tunay na pagkatao ng kinatawan ng ama. Ngunit nang tanungin ni Sungil, isinisi ni Jisoo ang lahat sa kanyang matalik na kaibigan. Naniniwala siyang hindi siya nagkamali sa pag-imbestiga sa kasong ito. Si Sungil daw ang lumikha ng isang perpektong eksena ng krimen upang iligtas ang kanyang anak at itinago ang ebidensya. Nang harapin si Sungil, sa wakas ay umamin si Sungil. Ngayon ay malayo na siya, hindi na makakabalik. Iniling ni Sungil kay Jisoo na ibalik ang kutsilyo. Ngunit biglang sinuntok siya ni Chunshik mula sa likuran at siya ay bumagsak.
Agad na kinuha ni Jisoo ang sandata na may dugo ni Minho. Umalis siya nang hindi lumilingon. Sungil, babaguhin ko ang lahat. Samantala, si Minho ay abala sa mga problema ng korporasyon. Itinuring ng prosekusyon si Minho bilang utak sa panunuhol at paggawa ng peking dokumento. Nahulaan ni Minho na itinutulak siya ng kanyang ama upang maging kapalit na tagapagsakripisyo. Ayaw ni Minho na makulong, umaasa siyang makahanap ang kanyang ama ng ibang tao na mag-aako ng kasalanan. Ngunit sinabi niya na dahil may nagsumbong mula sa loob, hindi ito madaling malalampasan sa pagkakataong ito. Maaari lang si Minho ang umako ng responsibilidad. Habang kausap ang kanyang ama, biglang napagtanto ni Minho na, marahil, alam na ng kanyang ama ang kanyang pagkakakilanlan mula pa sa simula. At totoo nga, habang nag-uusap sila, binanggit ng kanyang ama ang mga krimen na nagawa ni Minho. Kapag nabunyag ang mga krimen na ito, hindi lang ito simpleng ilang taon sa bilangguan. Alam ni Minho na tinatakot siya ng kanyang ama. Tumawag si Dungu para ipagpalit ang kutsilyo sa kanyang anak. Sadyang hindi sinagot ni Minho ang tawag, ang layunin niya ay balisahin si Dungu para pilitin siyang makipagkita. Nakipag-ugnayan si Jisoo kay Dungu at galit na sinabi niyang magsusuko na siya. Agad na nakipag-ugnayan si Jisoo kay Minho. Sa sandaling magtapat si Jisoo, mabubunyag din ang kanilang mga krimen at mapipilitan silang sumuko. Tanging pagtanggap lang sa pagpupulong para makipag-ugnayan ang magagawa ni Minho. Bago ang pagpupulong, hiniling ni Dungu na makausap muna ang kanyang anak. Ang bata ay dinala ng mga tauhan sa villa at umiiyak sa takot. Nangako si Dungu sa telepono na susunduin niya agad ang bata pa uwi. Tinupad ni Minho ang kanyang pangako at dinala ang bata sa pinagkasunduang lugar. Hindi na makapaghintay si Dungu na makasama muli ang kanyang anak. Ngunit sa hindi inaasahan, parang naglalaro si Minho. Ibinalik niya ang bata sa kotse sa harap mismo ni Dungu. Pagkatapos ay mayabang siyang nagmaneho palayo. Nang makita niyang muling kinuha ang kanyang anak, labis na nalungkot si Dungu. Para iligtas ang kanyang anak, naglakbay si Dungu sa ibang ruta at hinanap ang ministro ng prosekusyon. Pumayag ang ministro na tumulong, ayon sa plano ni Dungu. Hiniling ng ministro kay Minho na pumunta sa institusyon para sa investigasyon. Naniwala si Minho, ngunit ang taong nakatayo sa labas ng silid na nakikipag-usap sa kanya ay walang iba kundi si Dungu. Mayabang pa rin si Minho, ngunit nag-play si Dungu ng isang recording. Ito ang boses ni Jeon-hee at ng pamangkin ni Minho. Dating nagbigay ng pahiwatig si Eun-hae kay Dungu. Sinasabing ang pamangking ito ay talagang tunay na anak ni Minho. Nahulaan ni Dungu na sina Jeon-hee at ang kanyang anak ang kahinaan ni Minho. Sa sandaling ito, ayon sa plano ni Dungu, nagpanggap si Chunshik bilang isang taga-usi. Gamit ang dahilan ng matagumpay na investigasyon, nilapitan niya sina Jeon-hee at ang kanyang anak. Nang mapagtanto niyang nasa panganib sina Jeon-hee at ang kanyang anak, nagpanik talaga si Minho. Matapos kontrolin ang sitwasyon, nagpatuloy si Dungu sa pananakot. Hindi niya balak ipagpalit ang kutsilyo, sa halip ay hiniling niya kay Minho na ibigay ang kinaroroonan ng kanyang anak. Mayroon siyang isang oras. Kung hindi niya makikita ang kanyang anak sa takdang oras, uutusan niya si Chunshik na patayin ang dalawang pinakamahalaga kay Minho. Nagalit si Minho at unti-unti lumipas ang isang oras. Nagkunwari si Dungu na inutusan si Chunshik. Nataranta si Minho at wala siyang pagpipilian kundi sumuko, kaya inutusan niya ang kanyang mga tauhan na palayain si Hayon. Sina Eun-hae at Tae-soo ay nasa labas at nagbibigay ng suporta. Sa wakas, natagpuan nila ang bata sa parke. Kasabay nito, bumukas ang pinto ng interrogation room. Tumawag si Minho sa bahay at nalaman niyang ligtas sina Jeon-hee at ang kanyang anak. Agad na inutusan ni Minho ang kanyang mga tauhan na hulihin muli si Hayon. Ngunit huli na. Sa oras na ito, dinala na ni Tae-soo at Eun-hae ang bata sa simbahan. Dito, nakita ni Hayon ang kanyang lola na matagal na niyang hindi nakikita. Niyakap din ni Dungu ang kanyang anak. Matapos ang napakaraming paghihirap, sa wakas ay muling nagkasama ang ama at anak. Nang malaman niyang hindi nakuha ni Minho ang kutsilyo, alam na ni Jun-hyuk na malapit na siyang malas. At totoo nga, para patunayan ang kanyang pagiging inosente, nagpa siya si Dungu na sumuko. Sumunod ang kanyang anak sa kanya sa buong daan. Ang pagsuko ni Dungu kasama ang kanyang anak ay nagdulot ng malaking kaguluhan. Matapos sumuko, si Dungu ay ikinulong sa detention room. Ang kanyang matalino at matatalinong anak na babae ay nahulaan na may nangyari sa kanyang ina. Inaliw ni Dungu ang bata at nangako na palagi siyang sasamahan sa hinaharap. Para sa kanyang anak na babae, nagkaroon si Dungu ng lakas ng loob na harapin ang mga paghihirap. Sa harap ng pulisya, isiniwalat ni Dungu ang katotohanan. Sinabi niya na nangyari ang insidente, tinakot siya ng salarin. Ngunit nang tanungin tungkol sa tunay na salarin, hindi direktang sumagot si Dungu. Sa halip, sinabi niya na naiintindihan ni Prosecutor Jun-hyuk ang ibig niyang sabihin. Kinuwestiyon ng kanyang nakatataas si Jun-hyuk at pinili ni Jun-hyuk na magpanggap na walang alam. Umaasa pa rin si Dungu na magbabago ang kanyang matalik na kaibigan. Gayunpaman, para din kay Hayon, sa pagbanggit kay Hayon, hindi na gumagalaw ang puso ni Jun-hyuk. Sumang-ayon si Dungu kay Minho na hahanapin nila ang kutsilyo at sisirain ito. Ginamit ito ni Minho upang ipaalala na magkasama sila sa isang bangka. Kung hindi mapipigilan ni Jun-hyuk si Dungu sa muling paglilitis sa sandaling ito, tuluyan ng babaliktad ang bangkang ito.
Dahil hawak ni Minho ang kanyang kahinaan, nagalit si Junhyuk, ngunit kinailangan pa ring makipagtulungan sa kanya. Kinabukasan, nang bisitahin niya si Junhyuk, sinabi ni Junhyuk na walang magawa sa kanyang matalik na kaibigan, ipagpapatuloy ko pa rin ang paghawak sa kaso ng iyong kapatid. Kasabay nito, nagsumite si Junhyuk ng kahilingan para sa muling paglilitis. Malapit nang buksan ng korte ang paglilitis, palaging nagpapadala si Minho ng mga tao upang hanapin ang sandatang nakamamatay sa kanya. Sa kasamaang palad, hindi ito matagpuan. Sa katunayan, ang kutsilyong ito ay ibinigay ni Junho sa ministro. Maingat itong itinago ng ministro hanggang sa paglilitis upang ibigay kay Junhyuk bilang ebidensya para sa depensa. Sa araw ng paglilitis, upang masiguro na hindi magagalaw ni Minho ang ebidensya, sinamahan ng ministro ang pangkat ng eksaminasyon sa buong daan. Nagpadala rin si Minho ng kanyang mga tauhan, nagpaplano ng banggaan upang makuha ang kutsilyo. Sinunod ng kanyang tauhan ang utos na apakan ang accelerator, ngunit isang truck ang humarang sa harapan. Ang nagmamaneho ay si Chonsik. Inaasahan ni Junho na gagamitin ni Minho ang taktikang ito, kaya't kinausap niya si Chonsik noong nakaraang gabi. Pinakiusapan niya ang kaibigan niyang tagahukuman na harangan ang sasakyan ng tauhan ni Minho. Sa pagkakataong ito, gamit ang napakabilis na kasanayan sa pagmamaneho, matagumpay na naitulak ni Chonsik pabalik ang sasakyan ng mga tauhan. Ang sasakyan kung saan nakasakay ang ministro ay nakapagmaneho ng maayos papunta sa isang maliit na kalsada at nalaman ang nabigong pagtatangka. Galit na nakipag-ugnayan si Minho kay Junhyuk. Ngunit nang tumakbo si Junhyuk sa National Center upang tingnan, ang ministro ay nakaupo sa labas ng pinto, nagbabantay sa forensic team. Walang pagkakataong kumilos, lubusan ng nasa dulo ng lubid si Minho. Kapag natuklasan ng pagsusuri ang bakas ng dugo sa kutsilyo, mahihirapan siyang makatakas sa parusa. Sa kabutihang palad, naalala ni Minho sa tamang panahon. Nang araw na iyon, pagkatapos patayin ang kanyang nakatatandang kapatid, ang nagpalit ng kanyang fingerprints sa National Center ay marahil ang kanyang ama. Dahil tanging ang kanyang ama lamang ang may ganoong kalaking kapangyarihan. Kaya naman, lumuhod si Minho sa harap ng kanyang ama at sinabi pa ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Nagmakaawa si Minho sa kanyang ama na iligtas siya at nangako. Basta tulungan siya ng kanyang ama, sasagutin niya ang lahat ng kaso ng lihim na pondo ng kumpanya. Sa pagharap ng kanyang ama, ipinakita ng resulta ng pagsusuri sa sandata na tanging ang mga fingerprint lamang ng asawa ni Junho ang naroroon. Kontentong dinala ni Junhyuk ang resulta upang bisitahin si Junho. Galit na hinawakan ni Junho si Junhyuk at tinanong siya. Alam mo kung sino ang nagmanipula sa peking resulta ng pagsusuri? Sa bilangguan, sa pag-iisip ng kaso na may kaunting pag-asa at ng kanyang anak na naghihintay sa kanya, labis na nalungkot si Junho. Sino ang makapaniwala na muling nagkaroon ng panibagong pagbabago ang pangyayari at si Sungyu ay taimtim na nagkumpisal mula simula hanggang katapusan ng kaso? Sa katunayan, bago nito, matapos saksakin ng mga tauhan ni Minho, nagkukunwari si Sungyu na si Junho ang gumawa nito, at sinabi na si Junho ang nagsabi sa kanya na sabihin ito. Sa ganitong paraan lamang, hindi na siya bubulabugin pa ni Minho. Pagkatapos niyang lumabas ng ospital, nang makita niya ang balita na si Junho ay kumakain ng pagkain ng gobyerno at natutulog na may bantay, naisip niya si Hayon na itinuturing niyang nakababatang kapatid. Kaya't nagpa siya si Sungyu na harapin ang kanyang konsensya at sabihin ang katotohanan. Sa ngayon, habang nakaupo sa harap ng pulisya, isinumbong na ni Sungyu ang lahat, sinabing hindi siya sinaksak ni Junho. Tungkol sa kaso ng asawa ni Junho, sinabi rin ni Sungyu ang buong katotohanan na talagang siya ang kumuha sa anak na babae ni Junho. Ngunit ang asawa ni Junho ay pinatay ng kanyang kasabwat, ang kinatawa ng ama ng Chmeong Group. Ang pahayag ni Sungyu ay nagdulot ng panibagong kaguluhan, at sa isang iglap, si Minho ang naging target ng mga reporter. Si Sungyu ay ikinulong sa detention room, at ayaw ni Junho na marating niya ang puntong ito para lamang iligtas siya. Ngunit matigas ang ulo ni Sungyu at tanging sa ganitong paraan lamang malilinisan ang pangalan ni Junho at mapapalaya siya ng walang sala. Bagamat tumuto si Junho, patuloy na matigas ang ulo ni Sungyu at isiniwalat niya ang lahat ng ginawa ni Minho sa pulisya. Balisa si Junhyuk at narinig niyang mabilis na isusumite ni Sungyu ang ebidensya ng krimen ni Minho. Pinaalalahanan ni Junhyuk si Minho na kung talagang umabot sa puntong iyon, marahil ay wala na rin siyang magagawa. Nagpadala si Minho ng video kay Junhyuk. Ito ay ang kuha ng kamera noong gabi nang nangyari ang insidente, kung saan si Sungyu ay buhat-buhat si Hayon. Nag-alala pa rin si Junhyuk nang makita ito, dahil mahirap patunayan na mag-isa lang si Sungyu base lang doon. Ngunit si Minho ay hindi natakot at buong tapang na sinabi na sa umaga, ang lahat ay malulutas. Sa gabi, gusto pa rin ni Junho na kumbinsihin si Sungyu, ngunit alam ni Sungyu na ilang araw na lang ay muling lilitisin na ang kaso. Kung hindi siya magpapakita, si Junho ay mapupunta sa bingit ng kapahamakan. Ngunit ng gabing iyon, dumating ang mga tauhan ni Minho sa detention room, pumasok sa selda ni Sungyu at pinatay siya habang natutulog. Kinabukasan, nang makita ang bangkay ni Sungyu na inilabas, halos sumabog ang puso ni Junho sa pag-iyak, si Sungyu ay pinatay. Alam ni Junho na si Minho na naman ang may gawa at sinabi ni Junho ang kanyang hinala sa ministro.
Ngunit ikinalungkot ng ministro dahil hindi nakuna ng kamera ang pagpasok ng salarin at hindi nakita ng gwardiya sa duty room ang salarin. Ngunit kasabay nito, sinabi ni Eun-hae kay Junho na ang pagkamatay ni Sung-gyu at ang sitwasyon ni Junho ay isang pagkakataon. Isinumbong na ni Sung-gyu ang lahat ng krimen at ginawa ni Minho ang eksena na parang takot sa krimen upang baguhin ang server. Kaya ang kaso ni Junho sa pagpatay sa kanyang asawa ay malilinis din. Ang kailangan lang gawin ni Junho ay aminin sa muling paglilitis ang pagpatay sa kanyang asawa at ang pagkuha kay Hayon ni Sung-gyu. Ayaw naman ni Junho ng ganoon, hindi niya malilimutan kung paano sila nagturingan ni Sung-gyu na parang magkapatid sa loob ng kulungan. Samantala, tuwang-tuwa si Minho dahil nang mawala si Sung-gyu, nabawasan ng isa ang mga taong nakakaalam ng kanyang sikreto sa mundong ito. Pinuntahan ni Minho ang kanyang ama at narinig niyang galit na sinampal ng ama si Jeon-hae. Nalaman na ng ama na si Jeon-hee ang nagsumbong sa loob at nagbigay ng ebidensya sa pulisya. Upang protektahan si Jeon-hae, bihira na pinigilan ni Minho ang kanyang ama. Matagal na niyang alam na nagsumbong si Jeon-hae at matagal na rin siyang hindi na isang walang kwentang anak na basta na lang hahayaan ang kanyang ama na saktan siya. Pinapili ng ama si Minho kung sasagutin niya ang mga krimen ng korporasyon at makukulong o magbibilang siya ng mga araw dahil sa pagbubunyag ng pagkakakilanlan ni Minho. Sinabi naman ni Minho na wala siyang pipiliin. Lumalabas na hawak ni Minho ang ledger kung saan inilipat ng kanyang ama ang mga lihim na pondo. Nagpapatunay na ang lahat ng panunuhol ay gawa ng kanyang ama, ginamit ito ni Minho upang takutin siya. Kung igigiit ng kanyang ama na ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan, kung gayon ay masisira ang lahat. Sa katunayan, ang lahat ng ito ay plano ni Jeon-hee para kay Minho. Upang makaganti, minsan ay sumumpa si Jeon-hee na ibabagsak ang kanyang biyenan. Siya rin ang nagpayo kay Minho na iwanan ang kanyang ama na ipinagkanulo ng kanyang sariling anak. Nagalit ang chairman at inatake sa puso, nag-alinlangan sa isang maikling sandali. Hindi binigyan ni Minho ng first aid ang kanyang ama dahil kapag namatay ito ay malulutas ang lahat ng kanyang problema. Ang lahat ay tila nangyari ayon sa kanyang hula. Matapos pumanaw ang chairman, itinuring siya ng prosekusyon bilang utak ng katiwalian sa korporasyon at tinapos ang investigasyon kay Minho. Kasabay nito, umusad din ang paglilitis kay Junho. Matapos ang matinding pagsubok sa pag-iisip, pinakinggan ni Junho ang payo ni Eun-hae at inamin na si Sung-gyu ang pumatay sa kanyang asawa, dumukot sa kanyang anak at nanakot sa kanya. Sa ganoong paraan, napawalang sala si Junho at nakabalik sa normal na buhay. Natanggal si Tae-soo sa trabaho, ngunit maaari na siyang manatili sa bahay araw-araw upang alagaan ang kanyang minamahal na pamangkin. Paulit-ulit na pinangarap ni Junho na ginigising siya ng kanyang anak at ngayon, sa wakas, hindi na ito panaginip. Pagkaraan ng 2 buwan, ibinalik ng prosekusyon ang posisyon ni Junho bilang piskal at namana ni Minho ang posisyon ng kanyang ama, naging bagong chairman ng Chamiung Group. Para kay Junho, ang pamilyar na opisina ay naroon pa rin, ngunit ang mga dating kasamahan ay matagal nang umalis. Sino ang mag-aakalang sa sandaling ito, biglang sumulpot ang ministro, kasama si Dong Yoon na nakasakay sa wheelchair. Si Dong Yoon ay nasaktan sa aksidente sa sasakyan dahil kay Minho at hindi pa matagal na nakabangon. Nang makita niya si Junho na bumalik, buong pusong nagpasya si Dong Yoon na makipagtulungan sa kanya. Sa gabi, nagkita sina Junho at Chonsik at binabantayan nila ang mga tauhan ni Minho. Maraming kasalanan ang nagawa ni Minho at ang taong ito ang naglilinis ng lahat ng gulo para sa kanya. Hindi nila inasahan na nakita sila ng tauhan at dali-daling ibinangga ang sasakyan patungo kina Junho at Chonsik. Sa kabutihang palad, mahusay magmaneho si Junho at naibangga niya ito pabalik. Sa paalala ni Chonsik, natuklasan ni Junho na ikinabit ng tauhan ang tracking device sa ilalim ng kanyang sasakyan. Matapos tanggalin ang device, may plano na si Junho kung paano gagamitin ang tauhan upang hulihin si Minho. Ang pangunahing punto ng plano ay si Jennifer. Matagal nang nawawala si Jennifer at sigurado si Junho na pinatay na siya ni Minho at tiyak na alam ng tauhan ang tungkol dito. Upang guluhin ang tauhan, nagpasya si Junho na magpakita ng pagmamalaki. Ilang gabi pagkatapos nito, muling sinubaybayan ni Junho at Chonsik ang tauhan. Kasabay nito, naiulat sa telebisyon ang pagkakahanap sa bangkay ni Jennifer. Siyempre, ito ay peking balita na inilabas ng ministro sa pakikipagtulungan kay Junho. Tulad ng inaasahan, nang makita ang balita, ang tauhan ay nagulantang at nagmaneho patungo sa isang bundok. Inilibing niya ang bangkay ni Jennifer doon. Sa oras na iyon, sumunod na rin sina Junho at Chonsik. Bilang dating ikalawang pinuno ng lipunan, ginamit ni Chonsik ang ilang galaw upang talunin ang tauhan. Bukod pa rito, isinasagawa rin ni Junho ang kanyang plano laban kay Minho. Nang gabing iyon, kumain ng hapunan sina Minho at ang kanyang sekretarya. Sa kalagitnaan ng hapunan, nakatanggap ng tawag ang sekretarya. Pagkatapos ay sinabi niya kay Minho na nakipag-appointment ang chairman ng isang kumpanya para magkita sila kinabukasan. Walang ideya si Minho kung sino ang chairman na ito, kaya bumalik siya sa kumpanya, gustong maghanap ng mga pahiwatig sa imbakan ng dokumento sa lihim na silid. Hindi niya inaasahan, pagkaalis pa lang ni Minho, agad nang ibinunyag ng sekretarya ang kanyang kinaroroonan kay Junho. Alam ng sekretarya ang tunay na pagkakakilanlan ni Minho, at alam din niyang kapag namatay ang chairman, si Minho ang papatay sa kanya.
Upang maprotektahan ng piskal, kusa siyang nakipag-ugnayan kay Jungwoo. Sumang-ayon siyang maging mata at tainga ni Jungwoo sa tabi ni Minho. Sa sandaling ito, bumalik si Minho sa silid ng mga dokumento sa lihim na silid ng kumpanya. Ngunit nakita niyang walang laman ang loob, tanging isang larawan ni Jennifer ang nakadikit sa dingding. Sa oras na ito, lumitaw si Jungwoo at sinabi kay Minho na isiniwalat na ng kanyang tauhan ang lahat. Hindi naniwala si Minho at tinawagan si Ben, ang kanyang tauhan. Ngunit ang telepono ng tauhan ay nasa kamay ni Jungwoo, tapos ka na. Si Minho ay kinasuhan ni Jungwoo, ngunit pinili pa rin ni Minho na magkunwaring walang alam. Sinagot ni Jungwoo ang telepono sa harap ni Minho at sinabi ng kausap sa kabilang linya na natagpuan na ang bangkay ni Jennifer. Hiniling ni Jungwoo na sumailalim sa safety test ang bangkay at hiniling na protektahan ito ng maigi upang hindi magalaw ni Minho. Ano ngayon, magkita tayo sa Public Prosecutor's Office. Agad na tinawagan ni Minho si Jungwoo at hiniling kay Jungwoo na hanapin ang kinaroroonan ng kanyang tauhan. Sa kasamaang palad, hinanap ni Jungwoo ang buong detention room ng Public Prosecutor's Office, ngunit hindi niya ito mahanap. Siyempre, hindi nila inaasahan. Ang nagbabantay sa tauhan ay si Junsik, ang pinakamahusay na kasama ni Jungwoo. Sa oras na ito, parang naglalaro lang si Junsik nang dalhin niya ang tauhan sa isang liblib na lugar at inilibing ito, iniiwan lamang ang ulo nito. Kasabay nito, nakuha ni Jungwoo ang peking search warrant para sa villa ni Minho. Doon mismo pinatay ni Minho si Jennifer. Gaya ng inaasahan, sa loob ng villa, natagpuan ng mga forensic expert ang bakas ng dugo. Nang matanggap ng direktor ang balita, tinawagan niya si Minho. Malapit nang lumabas ang resulta ng city test, kaya kailangan ni Minho na lutasin ang problema bago pa man ito lumabas. Pinuntahan ni Jungwoo ang tauhan at isiniwalat ang lahat ng maruruming krimen na ginawa nito kung gaano karaming aksidente ang sinadya nitong gawin. Nahanap na ni Jungwoo ang black box ng sasakyang sangkot sa banggaan. Kapag isinagawa ang paghahambing, mahihirapan ang tauhan na makatakas sa kamatayan. Samantala, si Minho ay maaaring mapawalang sala. Pinapili ni Jungwoo ang tauhan kung sasagutin ba niya ang lahat ng krimen at maparusahan ng kamatayan o ibubunyag niya si Minho upang makakuha ng mas magaan na sentensya. Pagkatapos magsalita, dinala ni Jungwoo ang tauhan sa Public Prosecutor's Office upang sumailalim sa investigasyon. Bukod pa rito, ipinakita ng city test ni Minho na ang bakas ng dugo sa villa ay kay Jennifer. Ngunit sa kabila ng matibay na ebidensya, patuloy na nagkunwari si Minho na walang alam. Biniling din niya sa kanyang tauhan na akuin ang kasalanan para sa kanya. Gaya ng inaasahan, sinunod ng tauhan ang utos at inako ang lahat ng krimen ng pagpatay kay Jennifer. Pagkatapos noon, nagkunwari si Minho na mabait at kinausap ang kanyang tauhan, kasabay nito ay nilait si Jungwoo. Ngunit hindi niya alam na ang lahat ng nangyari sa araw na iyon ay bahagi ng plano ni Jungwoo. Nang gabing iyon, palihim na pinuntahan ni Jungwoo ang kanyang tauhan sa detention room. Ibinigay ng tauhan ang recording pen na naglalaman ng boses ni Minho na nagsasabi mismo kung saan itinago ang kutsilyo. Sa katunayan, pinili na ng tauhan na iwanan si Minho at sinabi ni Jungwoo na magkunwari siyang aamin sa kasalanan. Pagkatapos ay inudyukan niya si Minho na sabihin ang pinagtataguan ng kutsilyo. Ito ang ebidensya na pinatay ni Minho si Jennifer. Matapos makuha ang recording, lihim na sumumpa si Jungwoo kay Sunggyu na pinatay, na tiyak na lilinisin niya ang kanyang pangalan. Ngunit sa kasalukuyan, hindi nagmamadali si Jungwoo na arestuhin si Minho, kundi ilalantad muna niya ang sikreto ni Minho sa pagpapalit sa posisyon ng kanyang nakatatandang kapatid. Upang litisin si Minho sa kanyang sariling pagkakakilanlan at hindi bilang kinatawan ng kanyang ama, lihim na kumilos si Jungwoo. Ang puso ni Jungwoo ay lalong nag-aalangan. Isang araw, nakatanggap si Jungwoo ng tawag mula kay Hayon. Sobrang namimiss ni Hayon si Jungwoo dahil sa kahihiyan. Dumating si Jungwoo sa kindergarten, ngunit naglakas loob lamang na tumayo sa malayo at tignan si Hayon. Ngunit, masunuring hinawakan ng maliit na bata ang kanyang kamay. Ang biyana ni Jungwoo ay hindi rin nagalit at inimbitahan pa si Jungwoo sa bahay upang kumain. Sa pag-iisip nito at tiningnan muli ang pahayag ng piskal sa opisina. Lihim na nagpasya si Jungwoo na tanging si Hayon lamang ang nakakaalam ng tunay na pagkakakilanlan ni Minho at umaasa si Jungwoo na magsalita si Hayon ng katotohanan. May anak si Hayon at sa palagay ko ay ayaw din niya na sa alaala ng kanyang anak, ang kanyang ama ay isang mamamatay tao. Ngunit ang pag-uusap ni Jungwoo at Hayon ay narinig ni Minho. Nang malaman niyang gustong ibunyag ni Jungwoo ang kanyang tunay na pagkakakilanlan, nagplano si Minho na paalisin sina Hayon at ang kanyang anak at hindi siya manghihinayang kahit na kailangan niyang talikuran ang kumpanya. Kinabukasan, dinala ni Minho ang kanyang pamilya sa paliparan, at nang malaman ni Jungwoo ang plano ni Minho na tumakas, dinala niya ang kanyang mga tauhan sa paliparan upang arestuhin siya. Sa airport, kinuha ni Minho ang tiket, ngunit nang pagtalikod niya, umalis na si Yeonhee kasama ang kanilang anak. Hinabol ni Minho, ngunit hinarang siya ni Jungwoo at inaresto, sa kasong pagpatay ng maraming tao. Ang nagbigay ng impormasyon tungkol sa pagtakas ni Minho ay si Yeonhee, na nakumbinsi ni Jungwoo na panatilihin ang magagandang alaala ng kanyang ama para sa bata. Nahulog si Minho, at ang direktor ng ospital na kasama niya ay naaresto rin, ayon sa security guard sa detention area.
inutusan ng direktor ang taong ito na umalis sa kanyang posisyon upang mapadali ang pagpatay ni Minho kay Sung-kyu. Nangako ulit si Minho kay Jung-woo na kung ilalabas niya siya, bibigyan niya siya ng hindi masusukat na pera at kapangyarihan, ngunit sa pagkakataong ito ay walang ginawa si Jung-woo. Sa katunayan, ang ebidensya para arestuhin ang direktor ng ospital ay ibinigay din ni Jung-woo. Dahil sa kanyang konsensya bilang isang taga-usig, determinadong sabihin ni Jung-woo ang katotohanan. Hindi lang niya ibinigay ang laruang isda na itinago niya noon kay Jung-woo, kundi sinabi rin niya ng totoo ang lahat ng itinatago niya, dahil ang laruang isda na ito ay nakakapag-record. At narinig ni Jung-woo ang boses ng kanyang asawa na matagal na niyang hindi naririnig. Bukod pa rito, binigyan ni Jung-woo si Jung-woo ng isang recording pen, na naglalaman ng recording kung saan inamin ni Minho na pinatay niya ang asawa ni Jung-woo. Dahil sa dami ng ebidensya, hindi na mapakali ang abogado. Pinayuhan niya si Minho na umamin ng tapat upang mabigyan ng kapatawaran, kung hindi ay parurusahan siya. Ngunit si Minho ay hindi sumuko at hiniling niya sa abogado na isipin ang paraan upang iligtas siya. Sa media, inilabas ni Jung-woo ang katotohanan na pinatay ni Minho at ninakaw ang pagkakakilanlan ng kanyang nakatatandang kapatid. Nagulantang ang publiko, ngunit sa pagkakataong ito, nakaisip na rin ang abogado ng paraan upang iligtas si Minho sa parusa. Ang paraang ito ay ang magkunwaring baliw, dati nang nagpatingin si Minho sa isang psychiatrist. Iminungkahi ng abogado na tuluyan ng magkunwaring baliw si Minho, basta masuri ang kanyang pag-iisip, mababawasan ang kanyang sentensya. Kapag humupa na ang gulo, maaari siyang humiling ng piyansa para sa pagpapagamot at mula roon ay mailalabas siya sa ospital na para na ring kalayaan. Sumang-ayon si Minho sa planong ito at mula noon ay sinimulan niyang magkunwaring baliw sa harap ng ibang tao. Aborido si Jung-woo sa pagharap kay Minho at sa panahong iyon ay tinulungan din niya si Chon-sik. Pinayuhan niya si Chon-sik na magtapat tungkol sa pagkasawi ng kanyang nakatatandang kapatid. Hanggat mapatunayan na si Minho ang may kagagawa ng pagpatay, hindi magtatagal ay mapapalaya si Chon-sik ng walang sala sa korte. Nagtiwala si Chon-sik kay Jung-woo. Matapos niyang magtapat, ibinalik siya ni Jung-woo sa kanyang dating selda, kung saan muling nakasama niya ang kanyang mga dating kasama sa selda. Sa paggabay ng abogado, nagsumite si Minho ng kahilingan para sa psychological evaluation. Tumuto si Jung-woo, ngunit hindi siya pinakinggan ng hukom dahil nasa likod ni Minho ang mayamang Chamium Group. Nang dumating ang araw ng paglilitis, isinumite ng abogado ang abnormal na psychiatric diagnosis, ngunit handa na rin si Jung-woo. Unang lumitaw si Jun-hyuk bilang saksi, nagpatotoo tungkol sa pagpatay ni Minho sa asawa ni Jung-woo. Pagkatapos ay ang tauhan ni Minho na nagsiwalat din ng katotohanan tungkol sa pag-udyok ni Minho sa kanyang sarili na pumatay. Sinamantala ni Minho ang pagkakataong magkunwaring baliw at ginulo ang paglilitis. Gusto ni Jung-woo na direktang kumprontahin si Minho, ngunit hindi ito pinayagan ng abogado at ng hukom. Humiling si Jung-woo ng pangalawang psychiatric evaluation para kay Minho, ngunit tinutulan ito ng abogado sa dahilan na sumasailalim si Minho sa medikasyon. Lihim na natutuwa si Minho, ngunit hindi niya alam na may huling alas pa si Jung-woo iyon ay si Yeon-hee. Sa hukuman, nagpatotoo si Yeon-hee na ang taong nagkunwaring kanyang ama ay si Minho. Dahil gusto niyang magkaroon ang kanyang anak ng magandang alaala sa kanyang ama, nagpa siya si Yeon-hee na sabihin ang katotohanan. Ngunit sa mata ni Yeon-hee, hindi masama ang kalikasan ni Minho, kundi isang kaawa-awang nilalang na pinabayaan ng kanyang ama. Ang kanyang mga salita ay tumama sa sensitibong bahagi ni Minho at hindi niya maiwasang mamula ang kanyang mga mata. Sa huli, tila nabaliw si Minho at hindi na nagkunwari. Pinayuhan din ni Yeon-hee si Minho na huwag nang mabuhay ng ganoon kahirap. Para sa kanilang anak, dapat siyang magpakatapang at umamin sa kanyang mga kasalanan. Hindi niya pinabulaanan ang mga sinabi ng babaeng minamahal niya ng buong puso. Hiniling ni Jung-woo sa korte na parusahan si Minho ng kamatayan. Sa puntong ito, ang paglilitis na tila walang pag-asa ay matagumpay na natapos. Matapos makulong, hindi na pinahahalagahan si Minho, tulad ng dati, kundi direkta siyang dinala sa isang madilim na silid. Araw-araw siyang binabagabag ng bangungot. Dumating si Jung-woo upang ipaalam na ang dalawang taong pinakamamahal ni Minho ay tuluyan ng aalis ng Korea, at mula ngayon, wala nang bibisita sa kanya. Sa harap ng malupit na katotohanan, nanginginig si Minho sa isang madilim na sulok ng selda, desperadong umiiyak na parang isang bata. Ang kaso ay nagtapos na parang lumalabas sa madilim na ulap, at si Jung-woo at ang mga nasa paligid niya ay sumalubong sa isang ganap na bagong buhay. Itinanggi ni Jun-hyuk ang kanyang pagiging piskal at kusang loob na tinanggap ang hatol ng batas. Matagumpay na naghain si Eun-hae ng petisyon para sa muling paglilitis para sa mga kaibigan ni Jung-woo sa kulungan. Nakatanggap si Mong-shi ng 2 bilyong won at hindi lang siya nakapagbukas ng tindahan ng damit pambabae kasama ang kanyang mga kaibigan sa kulungan, kundi naging magkapareha rin sila ng isang magandang doktor. Dahil sa kanyang husay sa pagmamaneho, ganap na nagbago si Chon-sik at naging isang profesional na driver. Nagtipon-tipon muli ang mga dati niyang kasamahan sa kulungan at sabay-sabay silang nangako na hindi na sila muling makukulong. Tila si Dungo lang ang nanatiling matuwid na piskal tulad ng dati.